Anak, matuto kang maglaro ng chess kasama ko. Matagal na tayong nagsasanay, 3 taon na. Dragon at Perlas. Pinakamahirap na laro sa buong mundo. Kung kaya mong talunin ako ng kalahati ng laro, ipapakita ko sa iyo ang isang paraan palabas. Anong mahirap dito? Hindi ko inasahan. Isang bata na nag-aral sa akin. Sa loob ng 3 taon. Ay mas magaling pa kaysa sa aking estudyanteng. Nag-aral ng 20 taon. Talagang kahanga-hangang talento ito. Kaya niyang sirain ito ng madali. Talagang bihirang henyo siya. Kung gusto mong gamutin ang sakit ng iyong ina, kailangan mong sumali sa pinakamagaling na laro ng chess sa mundo at talunin si Sun Changsheng para makuha ang malaking premyo. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pag-asa ang iyong ina. Ang galing. Sisimulan ko na ngayon. Anak. Guro. Sana ay makaganti ka para sa akin. Guro. Tapos na ang laban. Ang aking disipulo ay magiging bagong henerasyon ng hari ng chess. Hari ng chess. Talagang kahanga-hanga. Ang galing. Ayos. Sun Changsheng. Ikaw, hayop ka. Liu Shui. Hanggat nandyan ka. Hindi ako tunay na hari ng chess. Hanggat nandyan ka, ako'y mananatiling nakadapa sa'yo. Kung muling magpapakita ka, para mga piraso sa chessboard. Wawasakin kita hanggang sa dulo. Ginoong Sun, mula nang huli kang manalo, laban kay Ginoong Liu ang dating hari ng chess. Sa makasaysayang laban, gusto naming malaman, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Ang Go ay ang aking pinapangarap na karera sa buhay. Ang mga susunod kong plano. Hoy, Sun Changsheng, hinahamon kita. Bata ka pa. Medyo interesante. Hindi ba't ito ay inihanda ng mga organizer? Espesyal na programa. Pagtanggi at pagtanggap. Hindi masyadong akma, ah. Saan ka ba galing, batang ito? Si Ginoong Sun ay isang siyam na baitang na chess king. Saan siya magkakaroon ng oras para makipaglaro sa iyo? Ang kulit mo talaga, batang maliit. Batang paslit. Lubos kong hinahangaan ang tapang mo. Naniniwala ako na sa loob ng 20 taon, matatalo mo na ako. Kaya, ikaw ay nandito para sumali. Sa paligsahan ng mga batang kalahok, di ba? Halika't magpa-picture kasama ang tito. Sana'y magtagumpay ka sa pag-akyat. Kampiyon ng mga bata. Sino ang nagsabi sa'yo na nandito ako para magpa-picture? Nandito ako para talunin ka. Nandito ako para talunin ka. Malaki ang loob ng batang ito, ah. Ang galing ng bata. Ayos lang. Ginoong Sun, malapit nang magsimula ang torneo ng Go. Pakiusap, umupo sa panel ng mga hurado. Kaya mo yan. Huminto ka. Kumukulong pagong, Sun Changsheng. Sasagutin mo ba ang aking hamon? Anong katayuan ng hari ng mga chess? Sa tingin ko, isa ka lang. Manggagapas ng gamot. Huwag ka nang magtagal dito. Walang nakikinig sa'yo. Sino itong batang ito na walang modo? Bakit siya nagmamalaki dito? Hindi mo nirerespeto ang hari ng chess. CJ, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Gusto mong hamunin ako. Kailangan mong talunin si Go Fengshun ang 2 pwesto. Bago mo hamunin si Li Lingyun ang 2 pwesto. Kapag natalo mo na sila, doon ka palang magkakaroon ng karapatang makipaglaro sa akin. Natalo ka. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Sabi ko na. Sa loob ng 50 galaw. Dapat ay may nagwagi. Bilang punong opisyal ng Tianqino. Isa. Nagawa mo na. Hindi naman ganun ka-special. Masyado kang malupit sa laro. Ang puting tigre na sumisipsip ng buwan ay mukhang matindi. Ngunit sa katotohanan, ang kaliwang bahagi ay walang laman. 3. Kung ako ikaw. Sa ika-37 galaw, makakapaglagay na ako ng bato. Ang asul na dragon ay bumabalik upang labanan ka. Saan ka nang galing, batang hamog? Karapat-dapat ka bang magbigay ng payo sa akin sa laro? Ang daan ng laro ay sa pagtatanggol nagsisimula at sa pag-atake nagtatapos. Pero ikaw ay puro pumatay lang ang alam. Hindi mo pa mapanatili ang sariling linya. Karapat-dapat ka bang tawaging 3 hari sa mundo? Ang isang batang hamog na matalino at matapang. CJ, ngayon ituturo ko sa iyo kung paano maging tao. Unang magbabantay ang itim. Ikaw ang mauuna. Mabait din ang taong ito. Ikalawang pinakamagaling sa chess sa mundo.
Pinapauna ng batang ito ang chess master. Parang hindi niya pinapansin ang chess master ah. Talagang walang takot ang bagong silang naguya. Bata pa. Pero ang yabang ah. Ako ang hari ng chess. Ayokong makipagtalo sa isang bata pang walang balbas na mabangis. Natulad mo. Hayaan mong ikaw ang umusad, para hindi sabihin ng iba na ako. Malakas ang maliliit. Isang laban, tiyak ang talo o panalo. Bata pang walang karanasan. Nangahas pang makipag-usap sa akin tungkol sa talo at panalo. Bibigay ako ng 3 pagkakataon. Hindi mo pa rin ako matatalo. Parang nababaliw na yata ang batang ito. Nagsimula na sa pinakamataas na antas. Ito ay magpapahinto sa sarili mong daan. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang 3 hakbang upang masira ang sitwasyon sa mundo. Ang unang hakbang ay tinatawag na sampagitan ng Diyosa. Ang batang ito ay hindi natatakot sa panganib. Tao. Ang matagal nang nawalang sampagitan ng Diyosa. Bakit ka nag-aalala, ang magandang palabas ay nasa likod pa? Ano? Bagamat si Go Fengshun ay pangatlo sa mundo, may kakayahan siyang maging isang chess king na may 8 baitang. Kung pinapayagan ng kanyang kondisyon, mayroon pa siyang lakas na hamunin ang 9 na baitang. Ngayon ay tila siya ay inaatake ng isang batang bata. Nang buong buo. At hindi pa lumalampas sa 50 galaw. Sino ba itong batang to? Ang laro ng kalaban ay puno ng galit. Atak lang, walang depensa. Punong-puno ng butas. Unang laban ni Liuer. Nanalo na siya. Ito. 888. Imposible yan. Ikaw. Pasensya na. Natalo ka. Sino pa? Ginoong Son. Sa pagkakataong ito, mag-invest ako ng 50 milyon. Bilang panimulang pondo para sa charity event na ito. 50 milyon hindi ang aking layunin. Pagkatapos ng torneo ng chess. Umaasa ako na kayong dalawa, mga boss, ay makakapagbigay ng higit pang sinseridad. Ito ay natural. Bata naman lalaro ng chess na si Jiang Liu. Tinalo ang ikatlong pinakamagaling na chess master na si Go Fengshun sa 54 na galaw. Nanalo si Jiang Liu. Matatalo si Go Fengshun sa batang iyon. Nga. Nakakatakot ang kabataan. Ginoong Son. May narinig sa loob ng arena na may nagdududa sa pandaraya. Gusto ng mga organizer na pumunta ka bilang hukom. Hindi ko inasahan. May mga nandaraya pa sa aking laro. Pero walang silbi ang pandaraya. Dito, ang lakas ang mahalaga. Sino pa ang nandyan? Kahit isang batang-bata, hindi mo matalo. Sinasabi pang hari ng chess. Naihiya ka ba? Talagang pangalan lang ang mayroon ka. Talagang magaling si Ginoo Gu sa paghahanap ng dahilan. Kahit ang isang batang paslit ay hindi niya matalo. At akala niya ay isang Diyos ng pagsusugal. Ikaw. Tunay ngang magaling ang batang ito sa chess. Sa halip na maraming hakbang, 54 lang. At naipatalo niya si Go Fengshun ng walang laban. Mas maganda pang makipaglaro sa akin, ate. Magkaroon tayo ng laban. Hindi ako katulad niya na walang silbi. Dahil hindi magpapabaya ang ate ko. Pakisabi nga. Cute ka rin naman. Tingnan nyo, ang bilis ng laro ni Liling yun. Talagang hindi siya nagkamali sa reputasyon niya. Walang pagkakataon para huminga ang tao. Ang sinusubok dito ay, kung sino ang magkakamali, sa ganitong mabilis na laro. Sa mundo ng martial arts, may isang dalubhasa sa mabilis na laro na si Liling yun. Mabilis ang kanyang estilo ng laro. Mahusay siya sa mabilis na atake. Turuan kita ng isang hakbang. Laban sa mabilis na atake, ang Duzon Infantry. Kailangan mo lang maglayag laban sa hangin. Sundin ang mga hakbang. Siya ay malilito at maguguluhan. Maglayag laban sa hangin. Sundin ang mga hakbang.
Ang bilis naman nito. Hindi ko talaga makita ng malinaw. Ang bilis ng mga bituin sa ilalim ng ulap. Talagang hindi ito isang walang batayan na reputasyon. Bata pa rin siya. Ang mabilis na laro ay talagang nakakapagod. Hindi na siya makakayanan. Baka nagkamali ako sa nakita ko kanina. Nagsasagwan sa ilalim ng hangin, unti-unting nagbubukas. Itong taktika, tanging yung matandang yun lang ang gagagawa niyan. Sige, hanapin mo sa akin. Anong pinagmulan nitong batang ito? Mukhang itong batang paslit ay para lang sa isang saglit na ningning. Kuya, hindi na makasabay sa ritmo ng ate niya. Sumuko ka na. Ate, pakainin kita ng candy. Ang mabilis na laro ni Liling yun ay parang bagyong dumaan. Kailangan mong magpabagal sa mabilis. Ito ay para sa pagbabago ng mga bituin. Ang nakababatang kapatid ay umabot na sa ganitong antas kasama ko. Sa iyong edad, talagang kahanga-hanga na iyon. Ngunit natalo ka. Kahit hindi ko alam kung saan ka kumuha ng tiwala. Pero mabilis ka lang talaga. Ngunit ang mabilis na laro ay hindi walang kahinaan. Akala mo lang na ikaw ay walang kapantay. Sinasabi ko na pangalawa ako sa buong mundo. Sa aking mga mata, isa lang siyang maliit na walang kwentang bata. Ang kanyang kayabangan ang magdadala sa kanya sa kailaliman. Tapos na. Mapapalaban na tayo sa Dragon Slaying. Mapapalaban na tayo sa Dragon Slaying. Hindi basta-basta itong batang ito. Gusto niyang gamitin ang mabagal para talunin ang mabilis. Ang pag-antala ay sumisira sa ritmo ng atake ni Liling yun. Sino ang matatalo at mananalo sa larong ito, hindi pa tiyak. Ano? Ano? Magandang galaw parang nagbabaliktad ng mga bituin. Ito. Bilisan mo. Kaya mo ba yan? Natalo ako. Kahit si Jayang-Jayang ay nakakalusot ng 100 hakbang. Nanalo sa ikalawang ranggo sa buong mundo, si Liling yun. Yung batang si Liu. Di kataka-taka na maganda ang aking napili. Son Changsheng, nakita mo ba? Nananatili pa rin ang espiritu ng iyong master sa laro ng Go. Hindi pa tapos ang laban na ito. Ako ang nagkamali sa pag-aakalang madali lang ito. Labanan natin ulit. Hindi ako magpapakita ng awa. Nakita ko na ang iyong estilo sa laro. Bilang na lang ang bilis, wala nang iba. Lahat ng baraha ay nailabas na. Labanan tayo ng 100 beses. Pareho pa rin ang magiging resulta. Narinig mo, ang pangalawang pinakamagaling na chess player sa mundo ay sinabihan ng isang batang bata na wala na siyang ibang baraha at wala nang iba pa. Talagang nakakatawa ito. Isang bagay na hindi kayang matalo, kahit ng isang batang bata, at nag-aangkin pang pangalawang pinakamagaling sa mundo. Mas mabuti pang tawanan tayo ng lahat. Tawanan ng lahat. Hindi na makakababa. Nadapa na. Nalaman na ni Ginoong Sun. 7 taong gulang ang batang ito. Mula bata pa, natuto siyang maglaro ng chess sa isang matanda. Natutunan niya ito sa loob ng 3 taon. Matapos ang 3 taon ng pag-aaral, kaya niyang talunin. Si Guo Fengshan at Liling yun. Yung taong nagtuturo sa kanya maglaro ng chess. Napakalakas ng kakayahan niya, na maaaring makasagasa sa akin. Kapag nahanap ko siya, papatayin ko siya. Turtle na nagtatago, si Sun Changsheng. Ngayon, may karapatan na ba akong hamunin ka? Batang-bata. Natalo mo si Guo Fengshan at Liling yun. May pagkakataon ka na. Makikipaglaro ako sa iyo. Sandali. Pero may isa pa akong hinihingi. Anong hinihingi? Kung mananalo ako, papatok ko ang iyong ulo. Kung sakaling manalo ang aking disipulo ngayon, gaya ng dati noong bata pa kami, papatok ko kayo sa ulo. Natalo ko na si Liu Shuyi. Paano pa siya sa loob ng 3 taon? Paano posible na makapagbigay ng dalubhasa sa laro ng Go? Ginoong Son, naipadala na ang tao. Kung mahahanap ang taong nasa likod ng batang ito, agad tayong kikilos. Maglaro tayo. Tara. Naniniwala ako sa'yo. Halika na. Isa. Si Ginoong Son ay dapat may 3 taon na. Hindi pa siya nagpapakita para maglaro ng chess, di ba? Ngayon lang namin siya nakita na naglalaro ng chess ng personal. Tunay ngang sulit. Nga. Talaga. Tama nga ang sinasabi, ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan. Kailangan kong aminin.
Talaga namang may talento ka. Sayang nga, na nakatagpo ka sa akin. Lure. Hindi na makapaghintay ang mama. Ikaw na ang tumanda. Basta makuha mo lang ang huling level. Makukuha ko na ang 10 milyon. Gagaling na ang sakit ng nanay ko. May Rosemary ang saan na ito. Isang higop lang, mawawala na ang iyong pag-iisip. Nangahas kang hamunin ako. Sa pagkakataong ito, panahon na para kay Liu Er at Sun Changsheng na magtapat. Bulag na ang matandang ito. Pati puso mo'y madilim na. Sino ang naglakas ng loob na walang pahintulot ko? Nahitbiin ang anak ko pababa ng bundok para sumali sa anong walang kwentang paligsahan sa chess. Ganoon na lang ang edad niya. Ituro mo sa kanya ang mga ito. Mga bagay na may masamang balak. Tao ka pa ba? Sinasabi ko sa iyo, agad mong dalhin ang mga ito. Mga nakakapinsalang bagay. At umalis ka dito. Huwag ka nang lumapit sa anak ko kahit isang hakbang. Babasagin ko ang iyong mga binti. Liu Er. Sun Chengsheng. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan mo. Ang puntong ito ay ang susi sa iyong pagkatalo sa kanya. Sa gintong pangulo at pilak na gilid. Maaari bang baliktarin ang hangin? Nasa sa iyong kapalaran yan. Tingnan mo na. Sa harap ng hari ng dama, yung mga maliit na galaw mo. Walang silbi. Yung simula sa Tianyuan parang isang buhay na target. Kakapanalo lang niya kina Go Fengshun at Liling yun. Sigurado, swerte lang yun. Ginoong Sun, medyo gamitin mo ng kaunti ang lakas. Nakita na ang tunay na anyo ng bata. Sa tingin ko, sa loob ng 5 galaw, siguradong pipilitin siya ni Ginoong Sun na lumuhod at umamin ng pagkatalo. Bata. Masyado kang mahigpit sa iyong estilo ng laro. 3 laro na, puro Tianyuan na simula. Talagang sumusunod ka sa nakatakdang hakbang, ha? Kung patuloy ka sa ganyan, ang mga mata mo ay talagang katulad ng sa tito mo. Huwag mong sabihin, kung gawing piyesa. Siguradong maganda. Anong nangyari? Bakit bigla na lang akong nahihilo? Baka natatakot na ang batang ito. Nailagay pa ang piyesa sa maling lugar. Mukhang matatalo na ako sa larong ito. Magpakatatag ka, Rosemary. Nalilito na siya. Kailangan na lang ng 2 hakbang. Matatalo na ang batang ito. Anak. Sa susunod na hakbang na ito, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Kung mali ang iyong hula, yun ang magiging huling araw mo. Kung mali ang iyong hula, yun ang magiging huling araw mo. Batang maliit, kung talo ka, magpapakumbaba na lang tayo. Magpapakumbaba tayo kay Ginoo Sun. Baka sakaling patawarin ka niya at iligtas sa kamatayan. Kitang-kita ng talo na tayo. Kung magpapatuloy pa tayo, mas lalo lang tayong mapapahiya. Ito, kaya magmadaling aminin ang pagkatalo. Anak, lahat sila ay para sa ikabubuti mo. Ang pagkatalo at panalo ay bahagi ng laro. Sa paglalaro ng chess, may talo at may panalo. Kung susuko ka ngayon, maari pa kitang bigyan ng kaunting konsiderasyon. Sa huli, bata ka pa rin. Hindi mo kaya. Umiiyak ka na. Ganito lang pala ang antas mo. Magsiuwi ka na at hanapin ang nanay mo. Matamis ba? Mama, mukhang hindi ko kayang samahan kang lumaki. Titingnan na lang kita na nagiging adulto. Kung may susunod na buhay, gusto kong maging ina ulit sa susunod na pagkakataon. Bata, bumaba ka na. Nakahanda na lahat ng bagay. Gagawin ko ito ng personal. Hindi naman sigurado yan. Hindi pa rin sumusuko. Yung laro ng chess na gawa sa ginto at pila. Narinig ko na may isang hakbang lang, na kayang solusyonan ang Tianlong game. Magpasya ka ng magpasawalang sala. Yung batang ito ay nagkakasakit na. Siguradong mananalo si Ginoong Sun sa kanya. Sige na, magmadali ka na. Tama, anak. May isa pang bagay. Alam mo ba ito? Ito ay gamit ng nanay ko. Para sa akin. Hindi ko sinasabi sa'yo ng hindi totoo. Nabisita ko na ang nanay mo. Ngayon ang malaking araw ni Sun Changsheng. Walang sinuman ang dapat makasira. Bata. Gawin mo ang nararapat. Ano ang ginawa mo sa nanay ko? Bata, huwag kang magbintang ng walang basehan. Ang pagpatay ay labag sa batas. Ako'y nagpas mabilis lamang. Kawalan ng iyong ina.
Magandang bagay. Para sa aking ina. Para sa aking guro. Kailangan kong talunin siya. Kailangan kong makahanap ng paraan. Kailangan kong hanapin ang Dragon Point. Dito. Sun Chengsheng. Gusto kitang talunin. Ikaw ang magpapasya ng kapalaran. Qianlong Biru. Yung matandang yun ay naipasa pa sa'yo. Qianlong Biru. Yung matandang yun ay naipasa pa sa'yo. Hindi pwedeng mangyari. Ang Qianlong Biru ay nawala na kasama si Liu Shui. Nawala na rin. Siguradong nag-cheat ka. Nakipagsabuatan ka sa matandang iyon. Ang laro ng chess ay depende sa kakayahan. Sun Changsheng, natalo ka. Hindi mo makakalimutan ang taya kanina, di ba? Impossible. Paano ako maaaring matalo sa batang tulad mo? Ngayon, sisisihin kita. Hahayaan kitang hindi na makapaglaro ulit. Tumahimik ka. Sun Chengsheng, kakatapos lang natin magtaya ng 10 milyon. Taya ko naman nanalo ka. Natalo ka pa rin sa pera. Magbayad ng utang, magbayad ng utang. Magpahinga muna tayong lahat. Sino ang nandito? Aresto mo siya. Ayusin ang mga nawalang pera. Pagkatapos ay mag-usap tayo ng maayos. Binabati kita, Jiang Liuer. Makuha ang kampyonato sa chess tournament na ito. Kasabay ng pagkapanalo ng 10 milyon. Ayos, ayos, ayos. Jiang Liuer. Kaya pagkatapos nito, pwede bang madalas tayong makipagtulungan? At kami rin. Gusto rin naming makipagtulungan. Huwag na. Gusto ko lang tulungan si Master na matupad ang kanyang pangarap. Gamutin ang sakit ng ina ko. Sapat na ang 10 milyong ito. Saka na tayo aalis. Ang laban ni Jiang Liuer at Sun Changsheng. Dapat ding matapos. Ang aking pagkakakilanlan. Malapit na itong ma-expose. Ginoong Liu. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ang dapat mangyari ay nangyari na. Napakahusay mo. Nahanap mo talaga ang lugar na ito. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagbigay daan. Ngayon, nagtatago ka sa gubat na ito. Nakapagpalaki ng batang kayang talunin ang Dragon Game. Mas kahanga-hanga ka pa. Bakit? Sa mga nakaraang taon, kasikatan at kayamanan. Hindi pa ba nasisiyahan si Sun Changsheng? Sinira ang aking mga mata. Ngayon, kahit isang bata ay hindi niya matanggap. Huwag nang mag-aksaya ng salita, sinabi na ni Director Sun. O kaya sumama ka sa amin. O kaya, kakailanganin naming operahan ang batang iyon. Naiintindihan ko na. Dahil gusto akong makita ng estudyante ko. Walang dahilan para hindi pumunta. Tunay na marunong si Ginoo Liu sa pakikitungo sa panahon. Nakatipid tayo ng maraming problema. Sino sila? Baka si Liuer ay nasa bundok. Naglalaro ng chess at nakasagupa ng tao. At naiinis ang mga tao. Tigil. Sa ilalim ng maliwanag na araw. Kayo ay naglakas loob na manghuli ng tao. May batas pa ba? Hindi ikaw ang bahala dito. Huwag mo akong pakialaman. Magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Hindi tama. Siguradong ang matandang ito ang may kasalanan. Nasangkot na si Jiang Liuer. Sandali lang. Ihulog mo na. Kunin mo na. Sun Chengsheng, natalo ka sa laro at sinira mo pa ang buong sitwasyon. Lahat ng pinuhunan namin ay nawala. Mula ngayon, lahat ng pakikipagtulungan ay ititigil. Agad mong bayaran ang aming mga pagkalugi. Liu Shui. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Dapat hindi kita pinanatili noon. Nandito na si Ginoong Sun. Bitawan mo ako. Guro. Guro. Saan ka na ba napunta nitong mga taon? Nahihirapan akong hanapin ka, Guro. Guro. Hinahanap mo ako. Sana hindi na ako umalis. Sa mundong ito. Nandito ako sa harap mo ngayon. Pwede mong gawin ang gusto mo sa akin. Anong sinasabi mo, Guro? Isang araw na guro habang buhay na ama. Alam mo ba? Ako si Sun Changsheng, ang pinakarespetado sa guro at sa daan. Ngunit Guro, ang iyong pinakamabuting estudyante ngayon, ay natalo ako. Hindi ba't lalo kang natutuwa sa loob mo? Sa tingin mo,
Hindi na ako makabawi. Akala mo mapapahiya ako at masisira ang pangalan ko. Ang sama ng loob mo talaga. Ang tao ay hindi mapapaliit, parang ahas na kumakain ng elepante. Noong araw, ako ang nagpasimula sa iyo sa pamamagitan ng paglalaro ng chess. Pero ngayon, gusto mong ipahamak ako. Talagang masama ang loob mo. Master, ano ba ang sinasabi mo? Matandang bulag. Buksan natin ang usapan ng tapat. Alam kong may isa ka pang galaw. Ang lihim na taktika mo ay tinatawag na mapanlinlang na laro. Ibigay mo sa akin. Gusto kong makipaglaban muli sa batang iyon. Isang beses pa. Mapanganib ang mapanlinlang na laro. Masyado kang sakim. Hindi ka karapat-dapat. Bitawan mo ako. Kayong mga hayop. Guro. Sabi niyo ba na ipapamatay ko siya? O ibibigay niyo sa akin ang mga nakakalokong laro? Sang-ayon akong turuan ka. Ngunit kailangan mong tiyakin. Huwag makasakit ng iba. Master, huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong hindi ako makakasakit ng iba. Nanay, nanalo ako. Nakuha ko ang 10 milyong premyo. Dadali na kita sa syudad para magpagamot. Hindi na, Liuer. Nanay, anong nangyari sa'yo? Pupunta na ako kay Itay para humingi ng tulong. Liuer. Ingatan mo ang sarili mo. Nanay, anong nangyari sa'yo? Hindi mo pa ako nakitang ikasal. Nanay. Ito ang ibinigay sa'yo ni Ginoong Sun. 3 araw mula ngayon, abandonadong pabrika sa kanluran ng lungsod. Maglaro tayo ulit. Nasa akin ang iyong ama at guro. Kung hindi ka pupunta, kaligtasan nila ay para na rin sa iyo bilang alay sa kanilang mga buhay. Makakamtan ko ang hustisya para sa iyo, ina. Magpahinga ka na sa ilalim ng lupa. Talagang kahanga-hanga ang larong ito. 3 araw na. Ngayon ay kaya ko nang maunawaan ang lahat ng galaw ng laro. Kapag natutunan ko na ang larong ito, wala nang ibang dalubhasa sa laro ang makakapantay sa akin. Lalo na ang batang si Jiang Liuer. Bagamat ang kakaibang laro ng chess ay maaaring magdala ng mabilis na tagumpay, kailangan itong ipagpalit sa iyong pagkatao. Nagmamadali kang makamit ang tagumpay. Kakaunti pa lang ang iyong nalalaman. Ngunit napaka-ambisyoso mo na. Balang araw, mabibigo ka sa larong ito. Tulad ng sinasabi, ang tubig ay kayang magdala ng bangka. Maaari rin itong baligtarin ang bangka. Guro, bakit tumatanda na ang tao? Ilang salita na lang ito. Basta't manalo, ayos na iyon. Kailangan ko lang talunin si Jiang Liuer. Nandyan pa rin ako sa ranggo ng mundo. Sabi mo, sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa ilalim ng iyong anino. Maaari ba akong makontento? Sige na. Ihatid mo ang aking guro pabalik para magpahinga. Ginoong Sun, nag-ensayo ka ng matagal. Ang iyong kakaibang laro ay talagang bihasa na. Yung si Jiang Liuer ay isang 7 taong gulang na bata lamang. Bata. Ano man ang sabihin niya, siya pa rin ang aking junior na estudyante. Ang aming guro na si Liu Shui, siya ang hari ng chess sa mundo. At ang batang ito ay may napakataas na talento. Sa pagkakataong ito, makikipaglaro ako sa kanya. Hindi lang ako dapat manalo. Kailangan ko ring talunin ang batang iyon. Hindi na muling makakatagpo ng chess. Pumunta. Kunin mo ang 2 bihasa mula sa Tianshan at Penglai. Para sa akin. Noong nakaraang chess tournament, itong Li Ling yun. Pinahiya ang batang ito sa harap ng lahat. At natalo pa sa chess. Nawala na ang dangal ng kanilang sekta. Dahil sa kanya. Sinasabi mo ba na sa ganitong oras, kailangan nilang ipatawag ang kanilang leader para harapin ang batang ito? Masisiyahan kaya sila? Jiang Liuer, hindi ko akalain na talagang darating ka. Anong kailangan mong sabihin sa akin? Pakawalan mo ang tatay ko at ang guro ko. Hindi ko akalain na bata ka pa. Pero may pananagutan ka. Ganito na lang. Ngayon, nagdala ako ng isang chess master. Makikipaglaro ka sa kanya ngayon. Kung manalo ka, pakakawalan ko ang tatay mo. Kung matalo ka, dapat kasama mo ang iyong ama at yung matandang bulag na magkasamang ililibing. Akala ko ay napakaastig. Hindi ko akalain na isang bata ka lang pala.
Talagang ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan. Ang aking disipulo, si Liling yun. Natalo ako sa iyong mga kamay. Ngayon, sasagutin kita ng mabuti. Ikaw, batang pasaway. Ang patakaran ni Jiang Liwer ay napakasimple. Isang laro, isang panalo o talo. Kung manalo ka, palalayain ko ang iyong ama. Buhay ng aking ina. Sugat ng tatay ko, at ang paghihiganti ng guro. Ngayon, sabay kong ayusin. Ginoong Chess. Sumugod ka na. Jiang Liwer. Talaga namang may kakayahan ka. Aking disipulo, Liling yun. Talagang may kaunting pagmamaliit. Ngunit, alam ko pa rin ang iyong kakayahan sa laro. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa iyo ng lubos. Kung sino talaga ang namumuno sa larangan ng Go. Mas mabuti pang mag-focus ka sa laban, senpai. Limitado ang oras ko. Gusto kong matapos ng maaga. Ayos. Kaya't bibigyan kita ng pagkakataong ito ngayon. Palagi kong sinasabi na ang daan ng chess ay parang daan sa bundok. Kapag nagkamali ka, tiyak na matatalo ka. Nanalo ka laban kay Ling yun. Pinahiya mo siya sa aming Chanshansek. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na katatagan. Jiang Liwer o Jiang Liwer. Ang chess master ng Chanshan ay pinakamagaling sa pag-akit ng mga hayop. Maaari niyang unti-unting bawasan ang pasensya at lakas ng kalaban. Kapag naubos na ang iyong lakas, doon ako makikinabang. At saka, ngayon ay live na live sa buong mundo. Batang, kahit matatag ang laro mo, kulang ka sa buhay na sigla. Akala mo agad na mapipigilan mo ang dragon gamit ang Broken Mountain. Tapos na ang laban. Sobrang minamaliit mo na yata ako. Hindi maganda. Gusto ko sanang tapusin agad ang laro. Pero hindi ko inasahan na magagawa niya ito. Lahat ng mga daan ng pagtakas ay nasara na. Ang master lang ang nagturo sa akin ng mga susing kasanayan na iyon para lang mapaghandaan ang torneo ng laro ng dami. Para mapagamot ang nanay ko. Pero hindi ko inakalang mayroon palang ganitong mga nakatago at mataas na tao. Jiang Liwer. Bakit ka huminto? Kanina, hindi ka ba sigurado? Mukhang wala na yung bulag na iyon. Hindi ka rin naman magaling. Kung ayaw mo nang magpatuloy, mas mabuting umatras ka na. Dalhin mo ang 10 milyon mo at mag-enjoy. Hindi ba mas mabuti iyon? Ang paglalaro ng chess ay nangangailangan ng walang kapantay na atensyon. Ang Ginoo ay labis na nakakaabala. Baka naman natatakot ka na malutas ko ang larong ito. Kapag nagmamadali ang isang tao sa chess, naguguluhan siya. Kapag kalmado, tiyak na mananalo. Magpakatatag. Minsan, ang solusyon ay nasa ilalim mismo ng iyong ilong. Sa ilalim ng mga talukap ng mata. Ito na. Ito na. Ito. Bakit ganito ang laro? Maliwanag na pinigilan ko ang lahat ng daan. Talagang matatag ang bitag ng matandang Ginoo. Ngunit para makulong ako, maluwag ang kaliwang bahagi. Masyadong malaki ang iniwan. Ito ang hakbang sa pagbato ng sunog na larong ito. Ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Matagal na akong nag-aaral ng larong ito. Sa loob ng 70 taon. Kahit na sa mundo, ako ang may pinakamatibay na depensa sa aking trapong hukbo. Ngunit hindi ko pa nakikita ang kalaban na nakapagwasak ng anyo. Ikaw, isang batang bata, ay nakapagbuwag ng ganitong anyo. Talagang isang henyo na 100 taon ang hinintay. Ginoo, mangyaring ilagay ang iyong galaw. Walang anuman. Sa larong ito, talo ako. Isang tao na makakapagwasak sa aking bitag, na may kakayahang makalabas. Ano pa ang karapatan ko? Na magpatuloy. Ihanda ang pagpapalaya. Ginoo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka nagkamali sa pagkatalo ni Ling Yun sa iyo. Noon, may isang tao na nagbigay sa akin ng hula. Kung makita ko man lang, ang isang eksperto na nakabasag ng ganitong palasyo. Ako na. Ay panahon na para umalis ako. Binabati kita, kababata. Panalo ka. Ang ibig sabihin ng matanda ay hindi. Na kapag natalo ka, talo ka na. Walang puwang para sa pagpapahiram sa harap ng laro ng Go. Inanyayahan ako ni Ginoong Sun upang ipaglaban ang dangal ng kanyang disipulo. Ngayon, hindi na ako kasing galing. At oras na para sa limitasyon. Wala na akong masasabing iba.
Nais ko sa iyo. Ang tagumpay sa susunod na 2 laro. Lahat ay magiging maayos. Tatay. Liuer. Liuer. Liuer, makinig ka sa tatay. Hindi na tayo maglalaro ng chess. Bumalik tayo sa bahay kasama si tatay. Dadalhin ka ni tatay pa uwi. Mabait sa akin ang guro sa karaniwan. Ipinasa sa akin ang kanyang buong buhay na kasanayan sa chess. Hindi ko maaring kalimutan ang kanyang kabutihan. Kung hindi dahil kay Sun Changsheng, hindi mamamatay ang aking ina. Kailangan kong maghiganti sa kaaway na ito. Huwag na lang. Sa hinaharap na lang ako maghihiganti para sa iyong ina. Sama ka sa tatay pa uwi. Liuer. Tatay. Kailangan mong maghintay sa akin. Guro. Natalo na ang chess master ng Chenshan. Talaga namang may kakayahan ka. Gusto kong makita. Ilang kilo at leyang ang timbang mo. Jiang Liuer. Ito ang chess fairy ng Penglai. Ngayon, makipaglaro ka sa kanya. Kung matatalo mo siya, palalayain ko ang guro. Huwag na huwag kang matatalo. Dahil kung matalo ka, mamamatay ang master natin sa harap natin. Si Sun Chengsheng, noon ay isa rin siyang master mo. Talaga bang walang konsensya itong tao na ito? Kung walang akong konsensya, matagal na siyang patay ngayon. Alam ko, kakatapos mo lang makipagtagisan sa Tianshan Qizun. Matagal ko nang inilaan ang maraming pagsisikap. Kahit na ganoon, hindi ako magpapakita ng awa sa'yo. Anak, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Ang kabutihan ang mananaig laban sa kasamaan. Ito ang walang hanggang katotohanan. Tandaan, kailangan nakatutok ang puso. Kailangan maging matatag ang kamay mo. Guro ah. Hanggang ngayon, parang ikaw ay isang mod bodhisattva na tumatawid sa ilog. Nahihirapan na sa sarili, at iniisip mo pa ang batang iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ba, magiging ganito ang iyong disipulo? Dapat sana ay nasa aking pwesto ako, na tinatamasa ang lahat. Ito ay lahat dahil sa inyo. Tandaan ang mga aral ng guro. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataong huminga. Ang aking mga hakbang ay tiyak. Sa bawat galaw, walang bibigay na pagkakataon sa iyo. Mas matanda ang Ginoo. Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Ang aking hawakan sa lalamunan, ang pinakamagaling sa lahat ay ang putulin ang daan ng iba. Ang buhay ng iyong guro. Nasa likod mo. Sa bawat hakbang ng laro. Ang chess na nagtatakip sa lalamunan ng Penglai Chess Immortal. Ang daan ng laro ay komplikado at nagbabago. Sa ganitong kapaligiran, kung masisira ang isip ni Jiang Liuer, tiyak na matatalo siya ng lubos. Kapatid na disiple, ito ang nakamamatay na galaw sa chess ng Penglai Chess Immortal. Mas mahirap pa kaysa sa Trap of the Trap Beast. Kaya mo na ba ito? Huwag kang magkamali ulit. Kung magkamali ka ulit, mamamatay ang guro sa harap natin. Wala pa akong nakitang tao na naglalaro ng chess ng ganito kabilis. Walang ibinibigay na espasyo para makahinga ang kalaban. Mas mabilis pa kaysa kay Li Lingyun. Sira ang malaking dragon, tanggalin ang kalamnan ng dragon. Isang galaw ko, tapos na ang laban. Talo ka na. Bata pa rin ang bata sa huli. Ang galaw na ito ay tila walang kapintasan. Ngunit sa katotohanan, ang kalaban ay patuloy na. Nasasaktan ng 1,000, pero ikaw ay nasasaktan ng 800. Talagang magaling ang larong ito. Pero nasarado rin ang landas ko. Sa laro, kung hindi pa rin ako makakita ng butas. Sa loob ng 3 mata, talagang talo na ako. Tama nga, naalala ko na sinabi sa akin ni Master. Guro, bakit hindi ka kumakain? Simula nang magretiro ang guro. Hindi na ako nakatikim ng ganitong masarap na pagkain. Ang paglalaro ng chess ay parang pampalasa ng pagkain. Ang bawat hakbang ay mahalaga. Walang perpektong laro ng chess sa mundo. Parang. Kaya pala hindi kumakain ang guro. Dahil hindi naman ito luto. Dapat mong tandaan. Ano man ang sitwasyon sa laro. May paraan para malutas ito. Kailangan mong magmasid ng mabuti. At pahalagahan ito. Tandaan mo iyon. Magmasid ng mabuti. Lasapin ng mabuti. Magmasid at lasapin ng mabuti. Anong nangyari? Naisip mo na ba ang paraan para makaalpas? Sa galaw kong ito, nakaharang na ako. Sa totoo lang, walang solusyon dito. Walang larong hindi maaring lutasin.
Maliit na bata. Nabaliw ka ba? Ginoo. Mas mabuting tingnan mo muna ang laro bago ka magsalita. Iwanan ang dragon, protektahan ang sulok. Paano mangyayari yon? Paano mo maiiwan ang malaking dragon? Nakatingin ka lang sa aking malaking dragon. Ngunit nakalimutan ang mga piraso ng hindi magagamit na mga laro, na maaari ring baguhin ang kapalaran. Ito. Panglaw Chess Immortal. Ganito lang. Huwag sayangin ang oras. Ikaw na. Bata. Nasa alanganin ka ngayon. Kapag nagpatuloy ka, tiyak na matatalo ka. Magsimula ka na. Huwag ka nang makialam. Sun Changsheng, pakawalan mo ang guro ko. Guro. Sabi nyo, ano ang estado ng kapatid kong guro ngayon? Kaya ba niyang talunin ako? Sun Changsheng. Gusto mong makipaglaro kay Liuer? Wala namang iba kundi ang maghiganti. Sa kanyang kasalukuyang estado. Kahit na manalo ka, hindi ito makatarungan. Ikaw, matandang tao. Paano mo alam na nag-aalala ka para sa iyong maliit na disipulo? Liuer, pakinggan mo ako. Natuto na si Sun Changsheng ng mga estratehiya sa laro. Kailangan mong maging maingat. Huwag magmadali sa tagumpay. Dapat dahan-dahan sa pagpasok. Dalhin mo ang guro ko para magpahinga. Medyo marami na siyang nasabi. Guro, tiyak na mananalo ako. Lumabas kayo muna. Bantayan ang pintuan. Bago matapos ang laro. Kahit sino ang lumabas, dapat patayin. Anong ibig sabihin nito? Labanan ng buhay at kamatayan. Laro ng buhay at kamatayan. Napakadaling alamin ang patakaran. Sa bawat galaw mo, ikot mo ang oras ng buhawi na ito. Hanggang sa ang buhawi ng isang panig ay tuluyang mapuno, at siya ang talo. Hindi ako makikipaglaro sa iyo sa ganitong laro. Natatakot ka? Baka dati nanalo ka. Dahil sa pandaraya. Kaya kong manalo. Dahil sa tunay na kakayahan. Ipakita mo nga. Sakto, live sa buong mundo. Nagsimula na. Ano nang nangyari? Hindi mo ba kayang magpatuloy mula sa simula? Ikaw. Kahit na mataas ang iyong talento. Ngunit ngayon ipapatalo kita. Yung matandang bulag, hindi kailanman ituturo sa iyo. Ang paraan upang malutas ang mahika ng laro. Ano man ang laro. Ang makapanalo ay magandang laro. Ngunit kung ang puso mo ay masama, tiyak na ikaw ay mapapahamak. Bawasan ang daldal. Ngayon, ipapakita ko sa iyo, ang galing ng mapanlinlang na laro. Ang temperatura doon ay patuloy na bumababa. Yung bata ay mukhang napakapayat. Ayon sa ganitong lakas, mukhang hindi niya kakayanin ang kalahating laro. Tama nga. Napakahirap ng larong ito. Hindi lang ito sumusubok sa galing sa laro, kundi pati na rin ang kakayahan sa ilalim ng matinding sitwasyon. Kanilang mga puso at isipan. Kaya ba nilang tumagal? Kaya ba nilang hindi magkamali? Natuto na si Sun Changsheng ng mga palihim na laro. Mukhang ang batang ito. Malaki ang panganib, hindi maganda ang kalalabasan. Batang ito. Sa laban na ito, hindi na makakatulong ang master mo sa iyo. Makakaya ka bang magligtas sa sarili? Depende na yan sa iyong kapalaran. Ngayon, nagawa ko na ang aking mga lihim na hakbang. Mukhang ang temperatura dito ay tunay na nakaapekto sa iyo. Ngayon, magulo na ang mga hakbang mo sa laro. Kung 2 minuto pa ang nakalipas, baka binigyan pa kita ng pagkakataon na humingi ng tawad. Sayang. Wala ka ng kahit anong pag-asa. Sino ang nagsabi niyan? Napansin ko na pareho ang estilo mo sa chess ng Chess Fairy. Sobrang magkapareho. Walang butas sa larong ito. Ito ay ang aking paraan ng paglalaro. Bakit ka natawa? Natawa ako kasi hindi mo pa rin alam na malapit ka nang mamatay. Bata, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo. Ito ang tunay na mapanlinlang na laro. Ito
Paano ito posibleng mangyari? Nanalo ako. Ito ang nawalang sining sa mahabang panahon. Misteryosong laro ay kayang baluktutin ang liwanag at anino. At baguhin ang anyo ng laro. Na humihip sa isipan ng hindi namamalayan. Talagang napaka-misteryoso. Na mahirap labanan. Hindi pa nila naririnig. Hindi pa nila nakikita. Si Ginoong Sun ay nakatuklas ng ganitong lihim na sining. Kapag inilabas ang larong ito, mapanganib at malupit, diretsong aatake sa isipan. Sa mundo, walang formal na paraan ng paglalaro. Malamang mahirap makipagsabayan sa kanya. Narinig mo na ba, matandang bulag? Yung disipulo mo sa pintuan. Talagang talo na talo siya sa pagkakataong ito. Yung mga itinago mo sa ilalim ng kahon, na itinagong mabuti. Sa harap ni Ginoong Sun. Wala talagang halaga. Matutong maglaro ng masalimuot na chess. Hindi ito isang magandang bagay. Sun Chengsheng. Tiyak na mapapahamak siya sa mapanlinlang na laro. Lalong lalala ang kanyang sakit. Malapit nang matapos ang oras niya. Kahit na ganoon. Sa ugali ni Sun Chengsheng na parang asong baliw. Tiyak na hindi niya palalampasin ang batang iyon. Sayang. Sa mundong ito, parang mawawalan na naman tayo ng isa. Na bihirang talento. Sa larangan ng Go. Tama ba ang impormasyon? Yung batang si Jiang Liu. Talagang nawala ako. 9 na taong gulang na apo. Hindi kailanman magpapabaya si Ninth Lord. Noong araw, si Young Master Qin. Dala-dala si Miss at ang batang lalaki upang tumakas. Sa kaguluhan, nawala ng landas ang batang lalaki sa bundok. Naantala kami. Nakaligtas lang sina Miss at ang batang lalaki. Wala nang balita ang batang Ginoo. Kung hindi dahil sa global live broadcast na ito, maghanda ng sasakyan, kailangan kong makarating doon sa pinakamabilis na paraan. Anak, ikaw ay bagong pasok, punong-puno ng sigla. Hindi mo pa naranasan ang lasa ng pagkatalo. Talo na ngayon. Hindi ka na makatiis. Itong laro. Mali ang laro na ito. Ulitin natin. Hindi ito counted. Nagsisinungaling ka. Anak, tandaan mo ito. Ang nagwagi ang hari, ang natalo ay kaaway. Talo ka na, talo ka na. Tanging mga hangal lang. Ang mag-aalala, kung ang proseso ba ay tunay na katarungan. Tandaan mo, ang pinakamahalaga sa mundong ito ay pera at kapangyarihan. Ganito. Susunod, magiging guro kita. Mula ngayon, tayo dalawa ang makakapaghari sa buong larangan ng chess. Ayos ba? Nasa ilalim ka ng kasakiman. At walang hiya. Gamitin ang ipinagbabawal na laro para manalo. Panalo sa hindi makatarungang paraan. Pinasakit mo ang aking guro na bulag. Pinasakit mo ang aking ina. Namatay na may dalang hinanakit. Hindi ako susuko sa iyo. Bata. Mula sa araw na ito. Sa buong mundo ng chess, tanging ako lang ang maalala. Ang pangalan ko ay Sun Changsheng. Ang aking paraan ng paglalaro ay katarungan. Si Liu Shui ay nakaraan na. Ngayon, magkaibang mundo tayo. Isa sa langit, isa sa lupa. Ininsulto mo ang iyong guro at ninuno. Nawawala ang konsensya. Hindi magiging maganda ang kalagayan. Iyan ay mga bagay na darating pa. Talagang gusto ko ang mga mata mong ito. Para hindi ka na makapaglaro, mula ngayon. Ngunit, talagang may talento ka, ah. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Alam mo ba kung anong uri ng laro ito? Ito ay ang laro ng chess na Lin Yongju. Ang huling natitirang posisyon sa mundo. Kung malulutas mo ito, mabubuhay ka. Ang password ng malamig na imbakan ay nasa larong ito. Kapag nahanap mo, mabubuhay ka. Kung hindi mo mahanap, maghintay ka na lang sa kamatayan. Sa laban na ito, ang pangalan ni Ginoong Sun ay tiyak na yayanig sa internasyonal na larangan ng chess. Itong mapanlinlang na laro, talagang nakakabilib, nakakagulat. Napakaiba't ibang at puno ng pagbabago, misteryo at hindi maunawaan. Talagang puno ng kasamaan. Hindi ito kayang maunawaan ng aming mga tradisyonal na estilo ng laro. Nakuha ni Ginoong Sun ang diwa nito. Sa hinaharap sa larangan ng chess, hindi ito kayang maabot ng aming grupo. Kailangan naming sumunod sa mga yapak ni Ginoong Sun. Bakit ka tumatawa, matandang bulag? Yung maliit mong estudyante, naging estatwa na ng yelo. Lahat ng iyong mga ambisyon at pag-asa ay mawawasak. Paano ka pa tumatawa? Sino ang nagsabi sa inyo
na walang makakaunawa sa mga mapanlinlang na laro. Lahat ng bagay ay likha ng Diyos. Magkasama ang paglikha at pagwasak. Ganito rin ang paraan ng laro ng chess. Kung may anino, may liwanag. Kung may tama, may mali. Hala, ang batang ito ay hindi dapat mamatay. Sapot niya sa pagpatay sa ina. Sa pagkakasala niya sa pagtaksil sa guro. Hindi pa ako nakabawi. Ang galit ko kay Sun Changsheng dahil sa pumatay sa nanay ko. Ang inis ko sa pagkasira sa guro. Tiyak na magbabayad ako ng utang na dugo. Naghihintay ako sa'yo. Siguradong gagawin ko. Ang ama niya, si Qin Feng. Noong araw, matigas ang ulo. Ayaw tumanggap sa ayos ng pamilya. Nagmamatigas na dalhin ang kanyang ina at kapatid na babae. Ganon din ako noon. Pinilit ko sila ng sobra, na halos mapahamak sila sa mga kaaway. Akala ko hindi na mangyayari muli sa buhay na ito. Huwag mag-alala, ikaw, siyam na Ginoo. Nasa tamang daan kami. May 30 minuto pa, siguradong makararating tayo. Pabilisin. Hindi pwede. Sobrang lamig. Hindi ako makapag-concentrate. Pinili ni Sun Changsheng na nandito. Wala talagang plano. Bigyan mo ako ng daan. Hindi pa nababayaran ang pagdadalamhati ng ina. Hindi pa nailigtas ang guro. Hindi ako pwedeng mamatay. Ina. Guro. Bata. Magising ka na. Hiksison. Isang laban, tiyak na magbabago ang mundo. Makikilala at magiging tanyag. Matalinong laro ng chess. Hindi mahulaan ng mga Diyos. Walang kapantay sa buong mundo. Sa hinaharap sa pandaigdigang chess arena. Si Ginoong Sun lamang ang susundan. Tama iyon. Hindi naman ganito kahirap ang laro. Napakadali lang. Si Jiang Liur ay magiging ikaw sa hinaharap. Ito ang katapusan ng iyong karera sa chess. At siya, ang simula ng aking pag-akyat sa tuktok ng mundo. Sayang, hindi mo makikita ang aking kinabukasan. Ang mga pinili ng tadhana ay may sariling kapalaran. Hindi pa tapos ang aking buhay. Sa tingin ko, ikaw ang dapat mag-alala. Marami kang ginawang masama. Darating ang panahon na babalik sa iyo ang iyong mga ginawa. Tumahimik ka na. Akala mo ba, ikaw pa rin ang aking guro? Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, isa ka lamang. Langgam na kaya kong pisilin anumang oras. At ako, ay isang lalaking malapit nang umakyat sa tuktok ng mundong ito. Kahit na gumapang ka palabas ngayon. At sabihin ito sa buong mundo. Sinasabi mong ikaw ang aking guro. Noong araw, dahil pinahintulutan mo akong magkaroon ng isang anak. Kaya ako nandito ngayon. Sino ang maniniwala sa mga walang kwentang sinasabi mo? Kung hindi dahil noong araw, ako ay may mabuting puso sa Grand Finals. Sadyang nagbigay sa iyo ng butas. Paano ka pa makakapalit ng langit at lupa? Dahil sa posisyon ko ngayon. Noong araw kaya kitang talunin. Nakasalalay ako sa aking sariling kakayahan. Palagi mong iniisip na ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa pagtuturo mo sa akin. Kung ganon kalakas ang kakayahan mo. Bakit? Ngayon, ganito ang sitwasyon natin. Napakalayo ng pagkakaiba. Kung mayroon kang ganitong kalaking kakayahan, bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Ganito kalupit na pagkatalo. Bakit? Si Ginoong Sun. Palaging mahilig sa katanyagan at katayuan na ilagay sa kanyang sarili. Hindi mo man lang tiningnan ang iyong sariling asal. Nasa akin ang tagumpay ngayon. Hindi lang dahil sa iyong mga payo noon. Kundi higit sa lahat, dahil sa aking sariling talino at paraan. Anong silbi ng marunong lang maglaro ng chess? Hindi kita niloloko. Nasa likod ko, ito ay kay Qin ang yaman. At ang kanyang mga yaman. Huwag mo na akong pag-usapan. Tungkol sa mga araw na iyon. Ito ba ang mga panahon na pinigilan at pinabayaan mo? Ang mga araw na iyon ay nakaukit sa aking isipan. Ilahin mo siya palayo. Ginoo. Nakapagbantay ka na buong magdamag. Magpahinga ka na muna. Ako ang magbabantay dito. Pag nagising ang batang may-ari, agad kitang sasabihan. Hindi pwede.
na taon ko siyang hinanap. Sa mga nakaraang taon, hindi ako mapakali na hindi iniisip. Na naglalakad siya mag-isa sa labas. Kung kakain siya o mapapalipas ng lamig. Kung aabuso siya ng iba. Ngayon, sa wakas, nakita na siya. Gusto kong pagbuksan siya ng mata at makita. Na ako ang nasa harap niya. Liar. Liar. Ibalik mo sa akin si Lear. Ibalik mo sa akin. Ginoong Jew. Ako. Mag-ulat ako sa pulis. O ako na lang ang pupunta. Ibalik mo sa akin si Lear. Ibalik mo sa akin. Kung hindi mo ibabalik ang anak ko, aakto ako at tatawag ng pulis. Alam mo ba kung sino ang nakatira dito? Si Ginoong Kinju. Tulad mo, isang simpleng magsasaka. Hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos para kay Ginoong Jew. Yung taong dati nang nagmatigas sa harap ni Ninth Lord. Ganito kalakas ang loob. Mahigit 1 metro na ang damo sa puntod. Kung may pakialam ka, umalis ka na. Huwag ka nang makagulo dito. Ako man ang bahala sa Ninth o 8th Lord. Hindi pwedeng agawin ang anak ko. Luli. Liar. Anong ingay ito? Ibalik mo sa akin si Lear. Ikaw si Jayang Man. At ano naman kung ganun? Agad-agad, ibalik mo si Jayang Lear sa akin. 7 taon na ang nakalipas. Kayo ang kumuha sa bata pabalik. Kayo ay nagdala ng bata mula sa bundok. Ikaw at ang iyong asawa ay nag-alaga. Kahit na ang buhay ay mahirap. Ngunit ito ay may utang na loob sa pagpapalaki. Kahit na namatay ang iyong asawa. Hindi mo pinabayaan ang bata. Ang utang na loob na ito. Ako, si Kim Juling. Bakit siya ganoon kaalam sa aking pamilya? Paano niya nalalaman ito? Sino ba talaga kayo? Si Lao Zhao. Narito ang 10 milyong cash. Ito rin ay para sa iyo. Kaunting kabayaran para sa 7 taon ng hirap. Ayaw ko ng pera niyo. Gusto ko lang ang aking Lear. 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 Siya ang aking apo. Wala akong pakialam. Sige na. 10 milyon hindi na masama. Kunin mo ang pera at umalis ka na agad. Tatay. Lear. Tatay. Hindi totoo ang sinasabi nila. Tama ba? Lear. Pakinggan mo ang lolo. 7 taon na ang nakalipas. Ang iyong ama ay pinagtangkaan ng mga kaaway. Sa kasamaang palad, ikaw ay nawala. Sa loob ng 7 taon, hindi kami kailanman tumigil sa paghahanap sa iyo. Sobrang hirap ng lolo mo sa paghahanap sa iyo. Sa wakas, may awa ang langit. Pinagtagpo tayong maglolo. Ako si Jayang Lear. Ang tatay ko ay si Jayang Man. Dito. Hindi ito sa akin. Salamat sa pagligtas sa akin. Ang perang ito ay premyo ko sa torneo ng chess na aking napanalunan. Ngayon, hindi ko na kailangan. Bilang pasasalamat sa iyong buhay na iniligtas. Ano nga ba ang dinaanan na nagdala sa isang higit sa 10 taong gulang na bata na maging ganito ka maunawain? Bata, maraming utang na loob ang kin sa iyo. Hindi kailangan ng lolo mo ang pera mo. Alam kong galit ka kay Sun Changsheng. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na mga resources para sa iyo na magsanay ng sistematiko. Kahit kaya kong sabihin ng isang salita na mawawala si Sun Changsheng magpakailan paman para sa iyo na maghiganti sa iyong ina. Lear. Kung mas gusto mong bumalik kasama ang tatay, mukhang wala ng pag-asa na makabawi sa buhay na ito. Dahil sa napakalakas na impluensya ng pamilya Qin, handa pa rin siyang tumulong sa iyo. Tatay, iniisip ko, dito na dapat ikaw ang pinakamainam na tahanan mo. Huwag nang sumama kay tatay para magdusa. Kailangan kong makilahok sa chess conference. Tamang-tama akong tatalunin si Sun Changsheng. Sa ibang paraan. Kung gayon, ano ang kaibahan namin ni Sun Changsheng? Ano ang kaibahan namin? Talagang karapat-dapat ako sa angkan ng Qin. Agad akong magpapadala ng imbitasyon kay Sun Changsheng. 5 araw mula ngayon, gagamitin natin ang kanyang sariling paraan. Gamitin ang sariling paraan niya laban sa kanya. Miyembro, huwag ka nang mag-asa pa. Yung temperatura ng cold storage, huwag mong sabihin na bata. O kahit isang matipong lalaki, hindi niya kayang buhatin ang 2 oras. Sa tingin ko ngayon, yung kapatid kong disipulo, sigurado akong namutawi na ang dugo sa katawan niya. Mungkahi, hindi po ba ninyo talaga pinapangarap na isang batang hindi pa 10 taong gulang biglang bumaba mula sa langit at ililigtas kayo? Hindi kaya? Sa bawat 3 talampakan sa taas, may mga Diyos. Yung batang si Liu ay may pusong dalisay at mabuti. Hindi dapat mamatay ng ganito. Diyos ko. Laging nagbibigay ang langit ng pagkakataon sa mabubuting tao. CJ, Ginoo Son. May nagdala dito sa labas. Gawang pagsubok. Jayang Lear. Hamunin ng King Group.
5 araw mula ngayon. Hamunin. Jiang Liuer. Hindi siya namatay. Tatay. Maaari bang huwag kang pumunta? Liuer. Bisitahin ka ng tatay palagi. Ang ating Liuer. Kailangan talagang lumaki, di ba? Ang iyong ina ay titingin sa iyo mula sa langit. Inay. Si Xiaolan. Ang batang ito ay unang beses na nasa lungsod. Nahihiya. Walang anuman. Basta't dahan-dahan lang. Tatay, hindi ka ba mananatili para kumain bago umalis? May mga bagay pa sa kumpanya. Una akong umalis mamaya. Anak, ito na ang bago mong tahanan mula ngayon. Sige na. Hindi ka pa kumakain, di ba? Nakahanda na ang pagkain. Umupo ka dyan. Kumain na silang lahat. Bakit mo yan hawak-hawak? Halika. Hindi yan basura. Ito ang damit ng nanay ko. Ang nanay ko. Pumanaw na siya. Wag lang kain lang ng kain. Kumain ka ng karne. Mas maganda kung ipamahagi ang karne sa tiya. Sapat na ang pagkain ko. Bumalik na siya. Ito ang dinala ng tatay kaninang hapon. Sabi niya, ito ang anak na nawala mo 7 taon na ang nakalipas. Na nawala mo. Alaynan. Nanay. Sino siya? Si Xiaodi. Simula ngayon tayo na ang pamilya. Kailangan ng maraming miyembro. Tawagin mo siyang kuya. Mukhang matagal na. Wala siyang pakialam sa biglaang paglitaw ng anak na ito. Wala siyang nararamdaman. Mas maganda ito. Basta't hindi niya ito papansinin. Walang makakagambala sa kanya. Katayuan ni Xiaodi sa bahay. Huwag lang kumain. Kumain ka ng karne. Ngayon ay panahon ng paglaki mo. Balang araw, magiging pamilya tayo. Salamat, tita. Iwanan na lang ang karne para sa kapatid na babae. Sapat na ang pagkain ko, sobra na iyon. Halika, kumain ng karne. Anong ibig sabihin nito? Mukhang may pakialam ka pa rin sa loob. Sa sarili mong anak ah. Nanay, huwag kang mag-alala. Mabuti ang trato sa akin ng mga tito at tita. May pamilya na si Liuer. Bakit umalis na lang siya? Mabuti naman at may pag-unawa. Umalis pa talaga siya mag-isa. Nakatipid ako ng maraming oras. Ano bang nangyayari dito? Nagmamalasakit kami. Inaasikaso siya ng maayos. Pinapakain at pinapainom ng mabuti. Ito. Halika na, kumain na kayo. Tatay, nanay. Masarap ang nilutong pagkain ni kuya. Nakakain na ako ng kalahating mangkok. Tungkol dito. Si Xiaolan. Bukas, magdala tayo ng katulong. Bakit mo kailangan ng yaya? Kakabalik lang niya sa bahay. Anong masama sa magluto ng kaunti? E di ikaw na lang ang magluto. Ako na lang ang gagawa. Tita, tito, huwag kayong mag-aaway. Sa susunod, si Liuer na ang bahala. Marami siyang alam. Maliit na bata. Hindi ko inasahan na para sa pagkuha ng posisyon ni Xiaodi. Ang dami mong malisyosong plano. Maghintay ka lang sa akin. Halika, kumain tayo. Jiang Liuer, ito sa iyo, di ba? Sino ang nag-utos sa iyo na ilagay ang larawan sa bahay? Hindi ito. Natatakot kasi akong madumhan ang malinis na kama. Natatakot na ayaw ni Tia. Kaya, inilalagay ko na lang. Sino ba ang gustong ilagay ang larawan sa bahay? Agad-agad itapon mo na. Hindi pwedeng itapon ito. Putang ina mong maliit na kuneho. Matapang kang sumagot sa akin. Patay na ang mga tao. Anong silbi ng naiwan na larawan? Kinfeng, tignan mo ang mabuting anak mo. Sanay na sa labas. Walang kahit anong pakundangan. Gusto kitang utusan agad-agad. Ihulog mo na. Kung hindi, ako na mismo ang gagawin. Tita, ito ang iniwan sa akin ng ina ko. Ang tanging alaala.
Inalagaan niya ako hanggang lumaki. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito habang buhay ko. Ano mang gusto mong ipagawa, gagawin ko. Magwawalis ako. Magluluto rin ako. Kung ano man ang gusto mong ipagawa sa akin. Sang-ayon ako. Basta't huwag mong itapon. Mga gamit ni nanay. Alam mo lahat. Anong magagawa mo? Dalhin mo na. Sige, maliit na pabo. Ang tapang mo dito sa bahay namin. Para kang nagwawala. Sobra na yun. Little Lan. Bata pa siya. Medyo lampas na ang ginawa mo. Nakalipas na ako. Hindi mo ba nakita kung paano siya sumalungat sa akin? Ngayon talaga gusto kitang turuan ng leksyon ng maayos. Hinampas mo ako. 5 taon na kaming kasal. Hindi pa kami nagsalita ng masakit na salita. Dahil lang sa isang anak na lumabas. Hinampas mo pa ako. Nakalimutan mo ba? Na may kasama pa tayong si Xiaodi. Xiaodi, umalis na tayo. Hindi tayo kasya sa bahay na ito. Mama, wala namang masamang intensyon ang kuya. Gusto lang niyang panatilihin ang litrato ni mama. Talagang sobra ka na. Nakalipas na ako. Bata ka pa. Hindi mo alam. Lahat siya ay nagkukunwari. Sinasadyang magmukhang parang kawawa. Para makuha ang awa ni tatay mo. Para makatatag siya sa bahay na ito. Wala nang lugar sa mata ng tatay mo para sa'yo. Ikaw na tunay na anak niya. Inay, tumahimik ka. Xiaolan. Isa pa rin siyang bata. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Gusto ko sana. Qin Feng, sabi mo nga ng tapat. Simula nang dumating siya. Nag-alala ka ba kay Xiaodai? Tanging ang anak mo lang na sinasabi mo. Kung hindi siya aalis, ako ang aalis. Mama, mabait ang kuya. Kanina nga ay tinuruan pa akong mag-shogi. Patawarin mo na siya ng isang beses. Kahit ang sariling anak na babae ay nakikilingan sa iba. Ako na ina ay naging masamang tao. Tingnan mo. Pati si Xiaodi, naloko na niya. Kung ganon, nakikilingan kayo sa kanya. Ayos. Sige, aalis na ako. Hindi ko naman kayo istorbohin. Tita, huwag kang magalit. Dapat hindi ako. Nasa lugar na ito. Hindi ito para sa akin. Aalis na ako. Ako rin ang aalis. Si Hulan ay anak ko. Mula ngayon. Nasa bahay siya. Kasing halaga ni Xiaodi. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa kanya. Maaari kang makipag-usap sa matanda. Ngunit, kung hindi ako nasa bahay, kung mahihirapan ka kay Liuer, huwag mo na akong sisihin. Hindi kita bibigyan ng respeto. Sige Qin Feng, ang galing mo. Na sobrang protektahan ang batang ito. Maghintay ka lang. Walang makakakuha kay Xiaodai. Lokasyon sa bahay. Tiyak na ipapalayas kita. Mahal na anak. Mula sa pamilyang Qin. Ninong Jiu. Ito ang lahat ng impormasyong nakalap ko. Ayon sa balita, noong panahong si Kim Yongju ay namatay. Talagang nag-iwan ng isang sitwasyong mahirap unawain ng mga tao. Matapos iwanan ang sitwasyong iyon. Kahit na namatay si Lin Yongju, naging tanyag siya sa buong mundo. Ginoong Jiu, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Agad kong ipapagawa sa chef na magluto ng pagkain at ipadala dito. Walang anuman. Inay. Guro. Noong panahong iyon, halos mapatay ang aking apo dahil sa hindi mabuksang larong chess. Malapit na siyang mapahamak. Sa kabutihang palad, dumating ako agad kasama ang mga tao. Hindi naman naging malagim ang nangyari. Si Sun Changxing na ito, sa panlabas, mukhang seryoso. Pero sa likod ng mga mata, napakasama pala. Tama, Ginoo Gyu. Ako'y agad na pupunta sa lahat ng pwedeng magmanipula ng laro para solusyonan ang problemang ito. Hindi pwede. Si Liu Er ay isang napakamasigasig na bata. Ang bagay na ito, kailangan siya mismo ang humarap at lutasin. Nagdala siya ng napakalaking galit. Pumayag din ako na ibigay sa kanya ang lahat ng pinakamahusay na mga mapagkukunan. Nakapag-ambag siya sa kanyang laro sa chess. Pero, tama, Ginoo Ju. Si Hu Ganhai, presidente ng South Sea Chamber of Commerce. Gusto niyang makipaglaro sa iyo. Palagi siyang natalo sa iyo. Yung tao niyang ito ay napaka-kompetitibo rin. Gusto kong makipaglaro sa iyo. Sabi niya kung mananalo, makikipag-usap siya sa itaas para maglaan ng 300 milyon. Para mamuhunan sa aming bagong proyekto. Kababawan, sa oras na ito, wala na akong isip para sa mga bagay na ito. Hindi ba, Ginoong Ju? Nasa tahanan ng Director Hu ang maraming mahihirap na solusyon sa mga komplikadong sitwasyon sa mundo. Maaaring mayroon siyang solusyon na kinakailangan ng batang Ginoo ngayon. Sa oras na iyon, tiyak na mapapahamak si Sun Changsheng nang hindi inaasahan. Tama ang sinasabi mo. Bakit hindi ko naisip yon? Agad na maghanda ng sasakyan. Saktong may ilang araw na akong hindi nakakita sa apo. Marunong ka ring maglaro ng chess dahil sobrang mahilig ang lolo sa chess.
Mula pagkabata, pinalaki na ako sa larangan ng chess. Sa ilang araw, dadalhin ako ng lolo ko para makilala ang kanyang kaibigan. Sa panahong ito, dapat kong pagbutihin ang aking kakayahan sa chess. Kung hindi, mapapahiya ako sa lolo ko. Ito ay isang endgame. Hindi ka makakagalaw ng tama. Kung left 3 right 4, saka tayo makakarating sa Yellow Dragon. Talaga, marunong ka rin maglaro ng chess. Tapos ka na bang maglinis? Nagsasawa ka dyan sa katamaran. Hindi mo alam pero nagkukunwaring marunong ka bang maglaro? Pinapahiya mo ang anak ko. Pero ang anak ko, nag-aral ng chess ng 4 na taon. Nasa ilalim ng guro ng Penglai Chess Immortal. Ah, ganun ba? Iyon ay wala kundi. Mga talunan ko lamang. Anong sinasabi mo? Sa murang edad, hindi nag-aaral ng mabuti. Natutong mangloko. Kung talagang kaya mong talunin. Penglai Chess Immortal. Kailangan bang magmukhang ganito? Wala akong gana makipag-usap sa'yo. Katatapos lang tumawag ng lolo mo at sabi, gusto niyang pumunta. Maging tapat ka sa akin. Bakit parang ang payat mo na? Ilang araw tayong hindi nagkita. Walang ganun. Araw-araw ay may masasarap na pagkain. Sobrang iniisip siya. Magpalihis kayo. Magpalihis kayo. Bata, lumapit ka. Sabihin mo kay lolo. Pinbuling ka ba niya? Wala. Mabait sa akin ang tita. Lumabas ka saglit kasama ko. Bisitahin natin ang isang matagal kong kaibigan. Mahilig din siyang maglaro ng chess. Kung matatalo mo siya, may mga estratehiya siya sa chess. At ang chess master na si Lin Yongju. Solusyon sa natitirang laro. Sumunod ka sa akin. Ilagay mo ito. Halika. Ginoong Son. Ito ay mga dokumento mula sa ibang bansa. Malalaking kontrata sa pamumuhunan. Ang pinakamababang halaga ay $1,000,000. Gusto nilang makipagtulungan sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong mga channel upang palawakin ang merkado. $1,000,000. Ang posisyon ni Sun Changxing ngayon. Hindi na niya kailangan ang ganitong maliit na pera. Para suportahan ako. Sa susunod na ganitong event, huwag mo nang ilagay sa mesa ko. Nasasayang ang oras ko. May iba pa bang gagawin? Ginoong Son. Mula kay Jiang Liuer. Ipapadala ang hamon sa iyo. May 3 araw pa. Dahil ang kalaban ay may lakas ng loob na maghamon. Malamang ay may paghahanda na sila. Kailangan ba nating maghanda ng maaga? Kung hindi mo sasabihin, halos makalimutan ko na itong batang to. Yung lolo ni Liu Shui. Kahit hindi niya natutunan kung paano ipaliwanag ang laro ng mga lihim na pusta. Sigurado silang may hawak pa rin silang mga lihim na baraha. Yung matandang bulag. Tiyak na may paraan siya para makuha ito. Ganito. Pakiusapan mo na. Dalhin si Liu Shui. Gusto kong tanungin siya ng personal. Laukin, sa wakas ay nandito ka na. Naghintay na ako sa'yo ng kalahating araw. Sabi ng butler, parang gusto mo raw makipaglaro sa akin kamakailan. Gusto mo raw makipag-chess. Sabi pa niya, kung manalo ako, mag-invest ka ng 300 milyon sa bagong proyekto ko. Laukin, sa pagkakataong ito, hindi kita papayagang manalo ng madali. Lagi na lang akong talo kapag nakikipaglaro sa'yo. Ngayon, may kasama akong tumulong sa akin. Para makipagkita sa'yo. Sige na, umalis ka na, at huwag ka nang bumalik. May kasama pa pala siya. Ikaw nga. Kilala niyo siya. Siyempre, hindi namin siya kilala. Ako ang dakilang chess immortal ng Penglai. Paano ko makikilala ang batang ito? Ang chess immortal ng Penglai ay tao ni Sun Changxing. Sa pagkakataong ito, nagkita tayo dito. Mukhang hindi ito ganoon kadali. Siguradong may ginagawang kalokohan si Sun Changxing. Kahit hindi mo siya kilala, umupo ka na. Si Laukin, ang ating laro, ay malapit nang magsimula. Itong bata, nakaligtas lang ilang araw na ang nakalipas. Paano siya biglang nakasama si Qin Juye? Nagsama na sila. Kumpanya ng Qin, ngunit ito ang nangungunang negosyo sa Tianshui. Malamang na si Jiang Liuer ay may koneksyon sa ganitong protektor. Hindi ito ganoon kadali. Maaaring may binabalak silang kontra kay Ginoong Sun. Umupo ka na, Laukin. Narinig mo ba ang pangalan ng chess immortal? Nagsimula ka ng umatras. Humingi ka ng tulong. Mayroon din ako. Lao Hua, ginastos mo talaga ang lahat para manalo sa akin sa isang laro. Talagang nag-invest ka ng malaki ah. Ngunit sabihin ko sa iyo, hindi ganun kadali ang manalo sa akin. Laukin ah. Ikaw ang humiling. Ng katulong na ito, hindi ba't bata lang ito. Kung matalo tayo,
Hindi ko akalain na nakatakas tayo noong nakaraan. Hindi na nag-iisip ng basta-basta lang na mabuhay. Sa halip hayagan na naghahanap ng bagong kaalyado. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapakita ng awa. Kukunin ko ang lahat ng nakuha mo. Babalik ko lahat ng iyon. Sa pagkakataong ito, makikipaglaro ako sa kanya. Ano man ang resulta, tiyak na agad siyang mag-ulat kay Sun Changsheng. Kung malaman ni Sun Changsheng na naghahanap ako ng paraan para masira ang mahiwagang laro, maaaring gumawa siya ng masama sa guro. Hindi ko dapat hayaan na mapahamak ang guro. Old Kin. Ngayon, ang inanyayahan ko ay ang bituin ng chess ng Penglai. Isa sa 5 Diyos ng chess, na nasa 2 pwesto. Gusto mong talunin siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi ito ganoon kadali. Mukhang mahirap makakuha ng bentahe sa iyo. Talagang hindi madali. Ginoong Qin, narinig kong nakuha mo ang apo mo. Hindi ba't iyon ang may hidwaan kami ni Sun Changsheng na hindi matutumbasan? At dahil dito sa Penglai Chess Immortal, siya ay alagad ni Sun Changsheng. Hindi ko maaring ilantad ang relasyon ko sa aking lolo. Kung hindi, baka magdulot ito ng panganib sa aking lolo. Nagdulot ng kapahamakan. Ako ay isang manlalaro na inanyayahan ni Ginoong Kinju. Ginoong Lao Qin, nagsasaya ka ba sa akin? Ang batang ito ay mukhang 7 taong gulang lang. Marahil ay hindi niya alam kung ano ang mga butas sa Go. Pinaalam mo siya na makipaglaro sa Diyos ng Go. Huwag ka nang magpapanggap. Lolo Hugh, hindi sukat ang itsura sa tao. Bagamat bata pa ang batang ito. Pero sa talento sa paglalaro ng chess, ako mismo ay humahanga. Maaaring siya pa ang kalaban ng matandang chess sage. Talento. Sa tingin ko, pinoprotektahan mo lang siya. Bata, alam mo ba kung sino si Penglai Qixian? Siyempre, siya ang pangatlo. Sa tingin ko, tiyak na matatalo ka sa loob ng 10 galaw. Ginoong Hugh. Huwag masyadong magyabang. Nakapaglaro na ang batang ito sa akin ng ilang beses. Ang kanyang galing sa laro ay matatag at matalim. Gusto ng Chess Immortal na manalo sa kanya. Pero baka hindi ganun kadali. Sige, kung ganun ang sinasabi mo. Bigyan natin ng pagkakataon ang bata. Pero kailangan malinaw ang mga patakaran. 300 milyon agad kong ipapadala sa'yo. Natalo. Qin Group. Kailangan mong ibigay sa akin ang 30% ng bahagi. Ikaw. Pareho ka pa rin ang dati noong kabataan mo. Sobrang mapagkumpitensya pa rin. Ayos. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Simulan na natin agad. Narinig kong mag-organisa kayo ng chess tournament. Sa pamamagitan din itong laro ng chess. Tingnan natin kung kaya ng Chess Immortal na maging isang hurado para sa'yo. Bata. Noong nakaraang beses, natalo ako. Dahil nagpadalos-dalos ako. Hindi ko sineryoso. Ngayon, hindi na ako magpapakita ng awa. Gusto kong payo sa'yo. Mas maaga kang magpasya. Para mapanatili mo ang iyong dangal. Para hindi ka matalo sa harap ng maraming tao na umiiyak sa harap nila. Walang kailangan pang paligoy-ligoy, magpasya ka na. Hindi ako susuko. Itong batang to. Medyo matigas ah. Pero hindi ko alam kung kapag natalo ka mamaya, kung magiging ganyan ka pa rin katigas. Pakiusap, ilagay mo na ang bato. CJ. Kaya ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na daan ng chess. Matagal na tayong magkaibigan, Laukin. Ngayon tayo lang dalawa. Sa panonood ng chess, hindi nagsasalita, tunay na gentleman. Para hindi sabihin mamaya kung sino ang talo, na nakakaabala sa isipan natin. Mas magiging walang kwenta yun. Tama ka. Kaya, manood na lang tayo ng tahimik. Noong mga panahong iyon, nung unang magkakilala tayo, araw-araw tayong naglalaro ng chess. Ngayon, bihira na tayong magkita. Alam ko rin na hindi ka nagkukulang sa pera. Ngayon ba, gusto mo akong isama? Para kumita. Pare, huwag tayong mag-usap ng ganyan. Na parang hindi tayo magkaibigan. Batang. Malaki ang dapat na pressure mo ngayon. Sasabihin ko sa'yo. Yung si Liu Shui, yung matandang yun. Nasa kamay na ni Ginoo Sun ngayon. Noong huli mong, nagpadala ka ng hamon kay Ginoo Sun. Galit na galit si Ginoo Sun. Kung sakaling ilipat ang galit sa matandang iyon, baka wala siyang magandang kapalaran na darating. Kamusta na ang aking guro? Mabuti ang trato sa kanya ni Ginoong Sun. Naghihintay si Ginoong Sun na dumating ka. Pagbisita. Ngunit kung isang araw na lang ito. Mukhang hindi na makikita ang matandang ito.
Bilin ko sa'yo. Kung gagawin ninyo sa akin, ang kahit ano, sa aking guro, handa akong isugal ang buhay ko. Hindi ko kayo palalampasin. Bakit kami ang lalaban sa inyo? Dahil sa mga kamay mo, na marunong lang maglaro ng chess. Ang pagiging impulsive, ay hindi nakakasolusyon sa problema. Kailangan mong talunin siya sa chess, para makuha ang kontrol. Kung ganun na ang tiwala mo. Maglaro tayo ng pata sa susunod na round. Pero hindi lang pwedeng maglaro lang ng walang saysay. Magdagdag tayo ng pusta. Yung talo, magsasakripisyo isang kamay lang. Hindi na pwedeng maglaro kailanman. Kung manalo, pwede mong pasalamatan si Ginoong Son, at matanggal ang panganib. Hindi mawawala ang gantimpala. Batang maliit. Matuto kay Liu Shui ng 3 taon. Sa pag-aaral ng Xian Dexon Xiang. At sa 3 pangunahing kasanayan, wala pa rin akong natutunan ha. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kakayahan ko. Tunay na gabay ng isang tunay na Diyos. Sa loob ng 50 hakbang, magpapatalo ka. Daan ng laro ng chess. Sa napakaraming pagbabago. Hindi ito. Mga batang katulad mo na natutunan lang ang panlabas. Na kayang masilip. Noon, pinarangalan ko ang talino. Hindi nagbigay ng buong lakas. Ngayon, hayaan kitang lumuhod at sumuko. Turo ng Diyos. Pagsasamantala sa kapangyarihan. Kislap na nakakasilaw. Naguguluhan ang isip ng tao. Ito ang iyong lihim na sandata. CJ, ngayon ay winakasan mo na ang iyong daan sa pagiging Diyos. Ipapadala ka sa mundong ibabaw. Laukin ah. Hindi ka ba nagtitiwala sa mga taong dala mo? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Mukha mong parang hindi maganda. Ganyan, magdadagdag tayo ng konting kulay sa ating usapan. Sino sa tingin mo ang mananalo sa kanila? Hindi na kailangan maghula. Naniniwala ako sa kanya. Siguradong mananalo. Ang taas na kumpiyansa mo ah. Kung matalo ang maliit mong manlalaro mamaya. Kailangan mong ubusin ang mga bote ng mautai sa likod. Dapat uminom ka muna bago umalis. Ayos ka, Yuguan Hai. Alam mong may diabetes ako. Hindi mo ba alam na pinapahirapan mo ako? Mahigit 20 taon na tayong magkakilala. Gusto mo talagang mapabilis ang pag-alis ko. Anak. Buhay at yaman ng lolo. Dignidad ng lolo. Lahat ng ito nakasalalay sa laban mong ito. Kailangan mong manalo talaga. Ako lang ang pinagkakatiwalaan ni Lolo, kaya ako ang dinala dito. Hindi pwedeng sayangin ang tiwala niya. Si Penglai Chess Immortal ay kasabwat ni Sun Changsheng. Kung matalo mo siya, mapuputo lang isang braso ni Sun Changsheng. At makakakuha ka pa ng oras para sa master. Hindi ka na makakatakas. Huwag magyabang kahit bata ka pa. Hindi ka tinuruan ng master mo. Ano ang ibig sabihin ng may mas mataas pa? May langit pa ba? Hindi ka pa karapat dapat na magdikta sa akin. Nagmamayabang kang tawaging Diyos ng pagsusugal. Pero masyadong makitid ang isipan. Kahit ang batayang pagpapakumbaba ay hindi mo alam. Mas mababa pa kaysa sa pananaw ni Sun Changsheng. Baka hindi ka umangat sa labas. Kaya't nandito ka para magpakilala. Ikaw. Ito. Ano ang balak mong gawin? Nakalimutan mo ba? Ang taya natin ay kung sino ang talo. Ay magpaputol ng isang braso. Yung sinabi mong Immortal's Guidance kanina. Ay na-destroy ko na ng diretso sa Huanglong. Pinutol ko ang kanyang gulugod ng dragon. Yung Immortal's Guidance ko. Malapit na sana itong maging kompleto, kulang na isang piraso. Pero itong batang kuneho na ito ang puting piraso. Ngunit mula sa posisyon ng Tianyuan kumalat ito. Tahimik na pinutol ang lahat ng daan pabalik. Impossible. Ang aking tagapayo sa Immortal. Paano ka matatalo? Yung simula na inaakala mong hindi maganda. Tama lang na nasira ang iyong pamatay na galaw. Natalo ka. Ayon sa pustahan, dapat mong putulin ang isang braso mo. Ito ay ayon sa mga patakaran, di ba? Hindi ko inasahan. Talagang kayang talunin ng batang ito ang Diyos ng chess. At talo pa ng napakasimpleng paraan. Ito ang tunay na dugo ng pamilya Qin. May tapang. Hindi ka ba nababaliw? Siyempre, ikaw ang talo at hindi mo matanggap. Kaya ka nagiging desperado. Ginoong Hugh. Kailangan mo akong tulungan. Ginoong Hugh, tingnan mo ang galaw ng mga piraso. Malinis at maayos ang mga puting piraso ni Liu. Bagaman ang Diyos ng chess ay nagbago na ng sitwasyon. Ngunit kaya pa rin niyang pumasok sa pagkakataon. At guluhin ang ritmo ng kalaban. Bagamat bata pa ang batang ito. Mayroon siyang malaking puso. Ang kanyang pag-iisip ay mas matalino pa kaysa sa mga matatanda. Ito ay panalo sa pamamagitan ng kakayahan. Sa ganitong paraan, talagang nanalo ang batang ito. Tama. Naglagay kami ng taya na walang pahintulot. Sino mang matalo ay puputulin ang isang braso. Ginoong Hugh. Kanina, naging pagkakamali ko lang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong mananalo ako. Tumahimik ka. Tanggapin ang pagkatalo.
Sundin ang mga patakaran. Old Kina. 300 milyong investment. Tatawagan kita ngayon. Bukod dito, ang South China Chamber of Commerce. 10% ng bahagi. Ibibigay ko rin sa iyo. Ginoong Hugh, ayaw namin ng pera. At ayaw din namin ng bahagi. Ang hinihiling ko lang ay ipakita ninyo ang mga laro. Para makahanap ako ng solusyon sa kakaibang laro. Mas mahalaga ito para sa akin. Kaysa sa pera. Bata ka pa, pero ang isip mo'y maliwanag. May potensyal ka sa hinaharap. Maging matagumpay ka balang araw. Ngayon, lahat ng mga chess manual ko ay libre mong makukuha. Libre mong mapapanood. Tawagin ng tao para dalhin siya. Ginoong Hugh, hindi mo ako pwedeng baliwalain. Ginoong Hugh, tulungan mo ako. Ginoong Hugh, tulungan mo ako. Ginoong Hugh. Dito po, pakiusap. Ginoong Hugh. Ginoong Hugh, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung babalik ako, siya ay walang awa. Mabubuwal na ako sa buhay ko. Anak, ano ang balak mong gawin sa kanya? Dati kang isang tapat na dalubhasa sa laro ng chess. Ngunit dahil sa kasakiman, hinahanap mo ang katanyagan at kita. Nakiisa ka kay Sun Changsheng na may masamang intensyon. Hindi ka nakarapat-dapat sa titulong chess immortal. Alam kong nagkamali ako. Hindi ako karapat-dapat. Kung babalik ako, hindi ako palalampasin ni Sun Changsheng. Pakiusap. Gusto ko ring bigyan ka ng pagkakataon. Pero nakalimutan mo, inagaw ni Sun Changsheng ang aking ama, at ang ambush ng guro. Kasama ka ring nakisangkot. Sa damdamin at katwiran, wala na akong dahilan para pakawalan ka. Hudong, tulungan mo ako. Hudong! Hudong! Sa ganitong kalagayan, ikaw ang nagsisi sa sarili mong kasalanan. Paano mo siya haharapin? Ibigay mo sa'yo. Hindi ako gagamit ng buong lakas ko. Pero tandaan mo, simula ngayon, hindi ka na pwedeng tumulong kay Sun Changsheng. Sa paggawa ng masama, kung makita pa kitang tumulong sa kanya, hindi na ito ganoon kasimple. Sige, tandaan ko na. Mula ngayon, hindi na ako tutulong kay Sun Changsheng. Salamat, Ginoong Xiao. Salamat, Ginoong Xiao. Sa iyong murang edad, napakataas ng iyong kakayahan sa chess. Mahirap talagang makuha ang ganitong katangian. Sa hinaharap, tiyak na magiging alamat sa larangan ng chess. Hindi ko maitatanggi, Lao Hu. Si Liu Er ay ang aking nawalang apo, na nawala sa loob ng 7 taon. Ganun pala iyon. Iyan ang iyong apo. Kaya ang mga tsart ng chess na ito ngayon, para na lang ito sa akin bilang regalo mong pagbati. Lihim na laro. Liu Shui. Huwag ka nang makipag-anga sa akin. Sabihin mo na ang paraan para mabuksa ang lihim na laro. Ngayon, sabihin mo na. May 2 putok pa ako sa'yo. Kung hindi ka magsasalita, marami akong paraan para ipagsigawan mo ang iyong pagsuko. Changsheng. 20 taon ka nang nag-aaral ng chess sa akin. Dapat alam mo na ang aking ugali. Ito ay isang mapanlinlang na laro. Ito ang tanging landas ng chess sa mundong ito. Saan ka makakahanap ng solusyon? Mukhang natakot ka na kay Liu Er. Nagmamadali lang na makahanap ng patibong. Akala mo ba? Talagang natatakot akong kumilos. Magtatanong ulit ako. Ano ang paraan para malutas ang kakaibang laro? Kung gusto mong makuha ang solusyon sa kakaibang laro mula sa akin. Hindi ito possible. Ginoong Son, itong matandang ito ay hindi nakikinig. Mas mabuti sigurong simulan natin kay Jiang Liu. Yun bata ang kanyang kahinaan. Basta't maitaling siya dito. Hindi ako naniniwala na hindi siya magsasalita ng maayos. Tama. Ang paborito ng guro ko ay ang aking maliit na junior. CJ. Hanapin mo ang kinaroroonan ng aking maliit na junior. Huwag kang mag-alala sa paraan. Dalhin mo siya sa akin. Upang makita ako. Sun Changsheng. Ano ang hindi mo gusto? Maaari mong ipahayag ito sa akin. Bakit kailangan talagang gawin ito? Guro. Ngayon ba ay maaari? Na makasakit sa isang bata, wala akong pakialam dito. Ngayon ay nakakaakit sa akin. Ito ay mga iba't ibang paraan ng paglalaro ng chess at iba pang laro, at mga estratehiya nito. Ito ang tunay na nakakaakit sa akin. Walang anuman. Hindi ka ba matigas ang ulo? Kaya hintayin natin si Jiang Liu. Saka na. Ako si Liu Shui. Sa buong buhay ko, pinag-aralan ko ang laro ng chess. Hindi ko inakalang sa huli. Magtuturo ako ng isang walang puso at walang utang na loob na estudyante. Liu Er. Kailangan mong laging alalahanin ang ugnayan mo sa iyong master. Marahil na wala na ang master mo.
para mas maipakita ang iyong tunay na potensyal. Liuer. Magkikita tayo muli sa kabilang buhay. Sa wakas nakuha ko na ang solusyon sa wiki. Pagkatapos ng 3 araw, ito ang huling laban kay Sun Changsheng. Siguradong mananalo ako. At mapaparusahan ko si Sun Changsheng. Bakit ka pa hindi natutulog ng ganitong oras? Hindi ko alam kung ano ang pinag-aaralan nila. Kailangan kong pumunta at tingnan. Sana hindi ito masama para sa aking maliit na na bagay. Liuer. Nasa pag-aaral pa rin ng mga chessboard. Dahan-dahan, mga mata. Halika, uminom tayo ng kaunti para sa kalusugan. Noong una, si Tia Hu, lagi siyang may kinikimkim na galit sa sarili. Ngayon, bigla siyang naging sobrang magiliw. Salamat, Tia. Ito ba ang chess manual na ibinigay ni Ginoo Hu sa'yo? Mukhang medyo komplikado. Mahalaga ba ang larong ito? Siguro inisip ko lang sobra. Sa totoo lang, nag-aalala pa rin si Tia sa akin. Ito ang paraan ng paglutas ng cunning chess. Ito ang laro na pinakagaling si Sun Changsheng. Sa loob ng 3 araw, magtatapos na kami niyan. Kailangan kong maintindihan ang mga ito ng husto. Kung hindi, matatalo ako. Matagal ko nang pinag-aaralan ito ngayon. Talagang nag-aral ako para talunin siya. Si Sun Changsheng. Narinig ko, siyang pinakamagaling sa mga magagaling. Ang hari ng chess, juduan. Kailangan mong mag-aral ng mabuti para makalaro kay Ginoong Sun. Dapat talagang magpursigi ka. Ngunit huwag kang mag-alala. Susuportahan ka ng pamilya mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay tita. May tiwala akong matatalo ko siya. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ipakita sa kanya. Ang mga ginawa niya noon, kailangan niyang magbayad. Si Ginoong Qin ay may malubhang sakit. Hindi siya tatagal ng 1 taon. Kung si Jiang Liuer ay naging tagapagmana ng Qin, mawawala ng halaga ang ari-arian ni Xiaodi. Basta't maipaalam ko ang balita kay Sun Changsheng. At matalo si Jiang Liuer sa laro, o kahit magkaroon ng kaunting aksidente, magiging mahina ang posisyon ni Xiaodi sa bahay. Makakabawi na tayo. Flow, edi hindi na kita istorbohin, tita. Magpahinga ka ng maayos. Tungkol sa chess, pwede namang balikan bukas. Xiaodi, pakinig ka sa nanay mo. Pumunta ka at kausapin si Liuer. Kailangan mong matutunan ang Go sa kanya. Tuparin ang iyong pangarap sa Go. Hintayin mong maging interesado siya sa pag-uusap. Wala nang pagdududa. Dahil dito, durugin mo ang nasa mesa. Na libro ng mga estratehiya sa Go. Bansa. O kaya itago mo. Tandaan mo, huwag na huwag ipaalam sa iba. Nanay, mabait ang kuya. Noong nakaraan, tinuruan pa akong lutasin ang posisyon na naipit ng 3 araw. Yung chessboard na iyon ay nahirapan siyang makuha mula kay Ginoong Hu. Masama naman na sirain ang kanyang mga bagay. Anong masama dito? Nasa posisyon mo na siya ngayon. Kapag talagang natalo niya si Sun Changsheng, sa mata ng iyong lolo at tatay, wala ka na talaga. Sa oras na iyon, lahat ng kayamanan ng pamilya Qin, wala kang bahagi dito. Makinig ka. Gawin mo itong maayos. Naiintindihan ko na, Mama. At Xiaodi, bakit ka nandito? Kuya, bakit ka pa nag-aaral? Sabi ni Mama, magaling ka sa chess. Palagi akong may pangarap sa Go. Gusto kong matuto mula sa iyo. Maaari mo ba akong turuan? Siyempre, maaari. Tingnan mo ang hakbang na ito. Sa laro ng Go, ito ang pinakamahalagang posisyon sa depensa. Madalas gamitin ni Sun Changsheng ang taktika na ito. Panggulo sa kalaban. Ikaw at si Sun Changsheng ay naglalaro ng chess. Nakasalalay ba lahat sa librong ito ng chess? Ang mga solusyon dito. Mahirap bang matutunan? Hindi naman masyado. Kailangan lang tingnan ang pagbabago ng laro. Tingnan mo itong laro. Ito ang isang mahalagang hakbang sa pag-unlock ng misteryosong laro. Basta't mapanatili ang lugar na ito, maaari mong guluhin ang daan ng kalaban. Sino kayo? Paano kayo nakapasok? Huwag nang magpaligoy-ligoy. Kami ay mga tao ni Ginoong Sun. Nandito kami para kay Jiang Liuer. Kung magpapakita kang may sense, sumunod ka lang sa amin ng maayos. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magpapasensya. Yung batang kuneho na yun. May ganito karaming tao na naghahanap sa kanya. Mukhang hindi na kailangan pang ako gumawa ng hakbang. May mga mag-aasikaso na kay Jiang Liu. Mas maganda kung tutulungan ko na lang sila. Jiang Liuer. Nasa itaas ang anak kong babae. Naglalaro siya ng chess kasama si Jiang Liuer. Kaya tatawagin ko ang anak kong babae. Jiang Liuer, gawin ninyo ang gusto ninyo. Ang kailangan lang namin ay si Jiang Liuer. Ihatid mo ang anak mong babae. Huwag kang magpanggap.
Xiao Dai. Lumabas kayo ni Mama sandali. May sasabihin si Mama sa'yo. Liu mag-aral ka muna mag-isa. Sino kayo? Anong pakay ninyo? Kami ay mga tao ni Emily. Son, basta't buhay ka lang mag-isa. Lahat ng ito ay banta kay Ginoo Sun. Kailangan ka naming dalhin ngayon. Si Son Changxing talaga ay walang moralidad. Hindi man lang makapaglaro ng chess, kaya gagamitin niya ang ganitong pangit na paraan. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako, bitawan. Bakit niyo ako pinakikialaman? Ang lakas ng loob. Bitawan mo. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang pamilya Qin sa Tianshi City? Ikaw. Bumalik ka at iparating kay Sun Changsheng. Handa ang pamilya Qin sa anumang hamon. Umalis ka. Iba pang tao. Patayin. Ang aking mga tala sa laro. Tungkol sa bagay na ito. Sino ang naglik nito? Sino ang nakakaalam tungkol sa pag-aaral ni Liu sa mga tala sa laro? Sino-sino ang nakakaalam? Bumalik kay Ginoong Qin. Nakuha ng batang Ginoo ang mga tala sa laro pagkatapos. Halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Maliban sa tagapaglingkod na nagdadala ng pagkain. Wala nang iba. Mas pinapalakas ang pagbabantay. Walang sinuman ang pwedeng lumapit. Sa kwarto ni Liu kung sakaling may magkamali pa. Alam niyo ang magiging epekto. Si Ginoong Qin. Mali. Seryoso ang pinsala ng chessboard na ito. Maliwanag pa ba ito? Kung hindi, magpapadala ako ng tao para hanapin si Higuanhai at kopyahin ang isa pang kopya. Ang mga natirang pahina ay makakatulong sa akin na mag-aral. Akala ni Sun Changsheng. Sinira niya ang aking mga tala ng laro, kaya't masisira niya ang aking kalooban. Mali siya. Habang lalo siyang nagiging desperado, nangangahulugan ito na natatakot siya. Natatakot siyang tunay kong maunawaan. Ang solusyon sa mapanlinlang na laro. Natatakot siyang matalo ng lubos. Mas matyaga ka kaysa sa akin noon. Mas kaya mong magtiis. Liu tandaan mo. Madaling makaiwas sa open na baril, pero mahirap iwasan ang lihim na saksak. Si Sun Changsheng ay nagmamadaling magpakamatay. Sa mga araw na ito, hindi magiging tahimik ang lahat. Alam ko, pero hindi ako natatakot. Kung may kalaban, harapin. Kung may tubig, takpan. CJ, ito ang tunay na anak ng Qin. Agad akong mag-aayos. Liu para sa iyong guro, at para sa iyong sarili. Bukas. Kailangan talagang magpursige. Son, pasensya na. Walang nakabalik kay Jiang Liu. Ninakaw siya. Walang silbi. Sa aking teritoryo, nangyayari pa ang ganitong bagay. Mukhang ako, si Sun Changsheng, sa loob ng maraming taon. Palaging nakatuon sa mundo ng negosyo. Talagang maraming tao ang nakalimot sa aking mga paraan. Hinarangan niya ang aking laro at dinala ito. Ginoong Sun, hindi na ako mangahas muli. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ayusin ng maayos. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Ginoong Sun, pakiusap. Sino ka? Anong gusto mong gawin? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na maaari kitang tulungan na alisin si Jiang Liu. Ako si Sun Changsheng, kaya kong ayusin ang isang bata. Hindi ko na kailangan ng tulong mula sa iba. Ano naman ang solusyon sa laro ng mga estratehiya? Natagpuan na ni Jiang Liu ang susi sa tagumpay. Ngunit ang solusyong ito ay nasa aking kamay. Sadyang dinala ko ito. Ibinibigay ko sa iyo. Paano mo ito nakuha? Ngunit hindi pa lubos na naunawaan ni Jiang Liu. Dinala ko ang mga ito. Wala na siyang pag-asa. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Pera. Kapangyarihan. Gusto ko ang buhay ni Jiang Liu. Gusto ko ang buhay ni Jiang Liu. Kapag nakuha mo na ang mga bagay na ito, huwag mong sabihin si Jiang Liu. Yun ang aking bulag na guro. Hindi rin siya ang aking kalaban. Nagtataka ang mga tauhan ni Ginoong Sun. Hindi tiyak ang pagkakakilanlan ng babae. Baka ipinadala siya ni Jiang Liu. Kung sakaling mali ang solusyong ito. Ang layunin ay para kayo. Maging magkamali sa laban. Talagang naabot mo ang puso ko.
Yung bata na iyon, napakamalikot. Hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. Ihanda ang sasakyan. Makipag-usap ka sa guro ko. Magandang pag-usapan. Guro, tingnan ninyo kung ano ang dinala ko. Wala nang buhay si Ginoong Sun. Guro. Guro. Palagi mong sinasabi na mahina ang aking laro. Mababa ang aking talino. Gusto ko lang talagang patunayan. May kakayahan akong manalo. Talagang ayaw kong maging isang ganap na tarantado sa isip mo. Gusto ko lang patunayan ang aking talento. Tandaan mula ng araw na natuto akong maglaro ng chess. Palagi kong gustong makuha ang iyong pagkilala. Ngunit ngayon, para sa Jiang Liu, ay talikuran ang sariling buhay. Ayaw mo ring aminin ito. Itinuro mo sa akin na huwag magsisi sa mga hakbang. Ito ang simula. Babayaran ko ang iyong kabutihan sa pagtuturo. Ngunit, kahit na mamatay ka, hindi ko rin palalagpasin si Jiang Liu. 3 araw mula ngayon. Kailangan kong ipahiya siya at sirain ang kanyang reputasyon. Nasaan ang aking chess manual? Nandito lang kahapon, di ba? Nasaan ang chess manual? Hindi pwede. 3 araw mula ngayon. Yun ang pakikipagpaligsahan kay Sun Changsheng. Itong mapanlinlang na laro. Hindi ko pa ganap na naintindihan ang kabuuan nito. Kuya, ano ang hinahanap mo? Nababahala ka. Sister Xiao Dai, nakita mo ba ang aking tala ng mapanlinlang na laro? Yun ang libro na palagi kong pinag-aaralan. Wala naman. Hindi ako pumasok sa iyong silid-aklatan kahapon. Anong nangyari na wala ang libro ng mga estratehiya? Huwag kang mag-alala. Baka nailagay mo lang sa ibang lugar. Nakalimutan mo lang. Hindi pwedeng. Nasa ibabaw talaga ng mesa ko ito. Bukas na ang laban. Kay Sun Changsheng. Kung wala akong chessbook, matatalo ako. Ito ay tiyak na gawa ng nanay. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Anong ginagawa ni Xiaodi dito? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Nanay, nagnakaw ka ba? Ang kakaibang talaan ng laro ni Jiang Liu. Ibalik mo sa akin. Anong sinasabi mo? Anong kakaibang talaan ng laro? Baka siya mismo ang nagkalat nito. Ipinapasa mo sa akin ang galit mo. Walang ibang gagawa nito kundi ikaw. Nanay, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang chess notation na iyon sa kanya. Sinasabi ko na nga, hindi ko alam kung anong chess notation iyon. Ulitin ko, hindi ko alam kung anong chess notation iyon. Mabilis na pumasok sa bahay. Huwag kang makialam ng walang kwenta. Walang chess notation. Hindi maalaala kung paano i-decrypt ang susi. Kuya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Laging may paraan. Isang araw na lang at mailaban na. Walang solusyon. Hindi lang hindi makakalabas ang guro. Pati ang paghihiganti ay hindi magagawa. Kailangan lang ibigay kay Sun Changsheng. Ipapadala lang nila ang ulo mo ng walang bayad. Mag-alala ka. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Pupunta ako hanapin si tatay. Tatay. Ngayon, pumasok ka sa kwarto ko. Hindi mo man lang alam na magbubukas ng pinto. Dapat mong alagaan si nanay. Hindi lang siya nagnakaw ng estratehiya ni Jiang Liu. Ibinigay pa ito kay Sun Changsheng. Ano ang sinasabi mo? Gumawa si Hulan ng ganitong bagay. Hindi lang siya nagnakaw ng chess manual. Ayaw pa niyang aminin. Malapit na ang malaking kompetisyon. Naiinis na si Liu ngayon. Kung ganito pa rin, tiyak na matatalo kami sa laban. Itong si Hulan. Talagang walang pakundangan. Pati mga bata ay pinagsasamantalahan. Hulan. Magsalita ka ng totoo. Ikaw ba ang nagnakaw ng estratehiya ni Liu at ibinigay kay Sun Changsheng? Wala akong ginawa, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Paano ko naman magagawa ang ganoong bagay? Siya ang anak mo. At siya rin ang anak ko. Nagsisinungaling ka pa. Noong nakaraan, tinuruan mo akong magnakaw ng solusyon sa laro ng mga daliri. Hindi ako pumayag. Pero ikaw na mismo ang kumilos. Parang wala akong silbi bilang ina mo. Nakipagtulungan ka pa sa ibang tao para ipagkanulo ako. Ako ang nanay mo. Ayaw ko lang na magkamali ka ulit. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Simula nang dumating si Jiang Liu, may puwang pabasik sa yaodi sa isip mo. Lahat ng bagay mo ay nakatuon sa kanya. Paano naman ang anak nating babae?
Si Xiaodi at si Liwer ay pareho kong mga anak. Wala akong pinapaboran. Ngunit ginagamit mo ang ganitong paraan. Baka lalo lang nating itulak si Liu sa masamang landas. Labanan sa laro ng chess. Kapag natalo, natalo na. Sa ganitong paraan mo, baka lalo lang nating ipahamak si Liu. At ilagay siya sa mas mapanganib na sitwasyon. Ayaw ko lang na magdusa ang ating anak na babae. Sa mga hindi makatarungang bagay. Nangangako ako sa'yo. Hindi ko susukuan si Xiaodai. At lalong hindi ko hahayaang si Liwer maging delikado. Liwer, katatanggap lang ni Lolo ng balita na ang iyong master, si Liu Shui, nagpakamatay na. Guro. Guro. Sinasabi ko na talagang pupunta ako para iligtas ka. Sisi ko na huli ako. Liwer, huwag masyadong malungkot. Babayaran ng lolo mo ang iyong paghihiganti. Magsisimula na akong mag-network. Ganap na pagbawalan si Sun Changsheng. Ihinto ang lahat ng pondo na ibinuhos ng Qin. Sa kanya, gusto ng lolo na mapahiya siya. CJ, hahanapan ko na ng tao para gawin ito. Sandali. Sinasabi ko pa rin ang parehong bagay. Gusto kong talunin ng matuwid. Si Sun Changsheng. Hindi lang ito para sa paghihiganti para sa aking guro, kundi para rin sa pagbibigay ng danga sa pangalan ng guro. Ngunit, wala kang tala ng mga galaw ng laro ng estratehiya. Hindi ka mananalo. Hindi tayo pwedeng magbanggaan ng direkta. Nag-aaral ako ng chess, hindi lang para manalo, kundi para ipasa ang aral ng aking guro. Si Sun Changsheng ay nanalo sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga chess manual. Walang kinalaman sa espiritu ng chess. Gusto kong maglaro sa chessboard. Tamang-tama ang pagkapanalo kay Sun Changsheng. Gusto kong malaman ng buong mundo na ang aking guro ang tunay na haligi ng larangan ng chess. Ayos. Kailangan mong magpursige. Nasa likod ka namin. Tandaan mo. Ano man ang maging resulta. Nandito kaming lahat sa likod mo. Guro. Sa laban bukas. Lalaban ako para sa iyo. Maligayang pagdating sa laban na ito. Ang kasama ko dito ay isang kilalang eksperto sa chess sa buong mundo. Ginoong Sun Changsheng. Ang pinakamagaling siya ay ang pagbuo ng mga kakaibang laro ng chess. Nakapagtagumpay siya ng 30 sunod-sunod na panalo, na isang kahanga-hangang record. Ang laban na ito ay gumagamit ng best of 3 format. Ang unang makapanalo ng 2 laro ay ang magiging panalo. Ngayon, malapit nang magsimula ang laban. Laban sa matinding kalaban. Makakaya kaya ni Jiang Liu na talunin si Sun Changsheng? Abangan natin ang kaganapan. Sun Changsheng. Dahil sa pagpapahusay mo ng iyong daan sa paglalaro, ninakaw mo pa ang buhay ng iyong master. Hindi ko sinasadyang patayin ang master ko. Namatay ang master dahil sa iyo. Nagpakamatay siya para iligtas ka. Hindi kita itinatago. Hindi ko kailanman naisip na talagang saktan ang guro. Ngunit ngayon, sa sinasabi mo, wala nang kahulugan. Ngayon, ilabas mo ang lahat ng iyong kakayahan. Tungkol sa atin. Kailangan nang tapusin ito. Pinilit mong pumatay sa master ko. Sa utang na ito, gusto kong bayaran mo ito ng buong puso. CJ. Gusto kong makita. Anong kakayahan mo? Makakapagpabagsak sa aking mapanlikhang laro ng chess. Mga bisita, maligayang pagdating sa labanan ng paghihiganti na may kinalaman sa danga ng chess. Ngayon, isang panig ay malapit ng pumasok sa rurok ng pandaigdigang chess na tinatawag na walang kapantay sa mapanlikhang chess. Ginoong Sun Changsheng. Isa ay para sa paghihiganti sa guro. Tinatawag na isang henyo. Mambabasa ng laro na batang si Jiang Liu. Sa laban na ito na napakalaki ng agwat, sino kaya ang magwawagi at makuha ang korona? Mula noong huli, matapos ang paghihiwalay sa ice storage, nakikita kong nanginginig pa rin ang kamay mo. Kung hindi ka na makakaya, wag na lang pilitin. Kahit best of 3 tayo. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon sa ikatlong laro. May plano na ba ang tungkol sa chess ng sira-sira? Kung wala pang plano sa chess, sigurado nang matatalo si Liwer. Kahit ngayon pa lang, kahit nakahanap na, huli na. At higit sa lahat, nasa kamay ni Sun ang lahat ng mga tala. Lolo. Ngayon, kahit matalo ako, o manalo, hindi na mahalaga. Magpa siya at tanggapin ang resulta. Huwag kayong tumulong. Ngayon ba naman ang apo ko? Talagang masasawi sa kamay ni Sun Changsheng. Kakagaling lang ng master niya. Siguradong magkakaroon ng problema sa kanyang estado ng isipan. Delikado ang laban na ito. Jiang Liwer, saan ka kumuha ng kumpiyansa mo? Hindi mo naman talaga iniisip na mababasag mo ang aking mapanlikhang laro, di ba? Parang may isang tao na talagang may ideya kung paano ito mabasag. Ngunit sayang. Nasa akin ang mga talaan ng laro. Jiang Liwer. Huwag mong asahang malulutas mo ang mapanlikhang laro sa buhay na ito.
Alam kong nawala na ang aking mga tala ng laro. Ngunit hindi ko inaasahan na mapunta ito sa kamay mo. Paano mo nagawa ang ganitong mababang bagay? Talagang hindi ka karapat-dapat na maging isang manlalaro. Bumagsak ka sa prinsipyo ng laro. Walang ginagawa ang tao para sa sarili, kundi ang langit at lupa ay magwawasak. Ako ay isang manlalaro ng chess na malapit ng kumatawan sa bansa para sa isang internasyonal na kompetisyon. Paano ko naman maaaring matalo sa isang batang katulad mo? Sinasabi ko sa iyo, ako, si Sun Changsheng, ay hindi kailanman nag-iiwan ng problema para sa sarili ko. Kaya't ginawa ko ito. Walang mali. Bawasan ang walang kwentang usapan. Pinatay mo ang guro ko. Ngayon ay kailangan kong bayaran ang utang na dugo na ito. Ngayon na. Kahit na mawala ang buhay ko. Kailangan kong ipaglaban ang dangal ng guro ko. Buti na lang, hindi natakot si Liuer sa presensya ni Sun Changsheng. Jiang Liuer, tingnan mo, sa ganitong mahalagang okasyon. Ang dalawa natin ay naglalaro ng chess. Napaka-boring naman. Bakit hindi? Tulad ng noong una tayong nagkakilala. Bakit hindi tayo magdagdag ng pustahan? Maglaro ng malaki. Ano sa tingin mo? Sang-ayon ako dito, dahil nabanggit na ito. Ako na ang magtatakda ng mga patakaran ngayon. Sino ang natalo sa larong ito? Sila na lang ang mag-iwan ng buhay. Jiang Liuer. Mas lalo kang gumagaya sa akin. Noong araw, ang nanay mo ay walang gamot na makapagpapagaling. Hindi niya nakita ang huling pagkakataon na makita ka. Nang may dalang puot at galit. Yung matandang bulag na si Liu Shui. Dahil nagpakamatay ka. Ngayon ay naglalakas loob kang humiling. Gusto mo bang makipagkita sa kanila? CJ. Sasabihin ko sa iyo na makipagkita sa kanila ngayon. Ang ayos ay masikip at kakaiba. Bawat hakbang ay pinipigilan ang aking galaw. Hindi ba? Nagsimula na si Sun Changsheng na gumamit ng mga taktika ng mapanlinlang na laro. Hindi pwede. Hindi ako dapat magpanik. Itinuro sa akin ng guro na sa mga sitwasyong kritikal dapat kalmado. Ang Go ay talagang isang laro ng estratehiya. Hindi dapat ipakita ang kahinaan sa kalaban. Jiang Liuer, nais mo pa ring isipin kung paano talunin ang masalimuot na laro. Huwag nang sayangin ang isip mo. Nandito na ang lahat ng solusyon sa laro. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Maaari pa kitang gawing mas maganda ang iyong pagpanaw. Sa mas marangal na paraan, ang paraan ng laro ni Sun Changsheng, mas kakaiba kaysa sa huli. Malinaw na siya ay may kontrol sa kumpletong estratehiya ng laro. Mas mabangis ang pagkakataong ito, kung hindi dahil sa presyo ni Qin Feng. Paano ko maaasahang totoong humingi ng tawad sa iyo? Jiang Liuer, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Sa hinaharap, ang karapatan sa pagmamana ng Qin Group ay tiyak na kay Xiaodi. Hindi ka dapat nandoon sa aming pamilya. Ito ay lahat ng iyong kagustuhan. Wala ka nang maisip na solusyon, di ba? Kung may dapat sisihin, kaya dapat sisihin si Liu Shui, yung matandang bulag. Hindi niya ibinahagi sa iyo ang paraan para masolusyonan ang lihim na laro. Inaalagaan din niya ang sarili niya. Kaya nga nagbabantay din siya sa iyo. Kaya nga ngayong araw, ikaw ang masasaktan. Dapat sisihin mo siya. Yung lihim na laro ni Sun Changsheng ngayon, mas masigasig pa kaysa noong nakaraang beses. Napakahalaga ng chessboard na iyon. Guro, kung hindi ko kayang makipagsabayan ngayon, at matalo kay Sun Changsheng, babalik ako para makasama ka. Maglalaro tayo ng chess sa ibang mundo. Bakit umiiyak ka na naman? Umiiyak din ako noong hindi mo ako natalo. Ngayong napakahalagang okasyong ito, umiiyak ka pa rin. Hindi ka na pwedeng umiyak. Para sa sarili mo. Mag-iwan ng huling dignidad. Anak, dapat mong laging tandaan, ang palihim na laro ay nasa anyo. Hindi sa pakikitungo. Kahit anong laro ng chess, may paraan para masolusyonan. Ang guro ay naglalaro sa larangan ng chess ng ilang dekada. Nalikha ng mga kakaibang estratehiya. Hindi ito ginawa para saktan ang iba, kundi para mapigilan ang mga walang habas na manlalaro. Kung sino ang nagkabit ng kampana, siya rin ang magtanggal nito. Noong araw, pinatay siya ni Sun Changsheng ng lihim. Pinanakit ang isang mata niya. Baka matagal na niyang naisip ang mangyayari ngayon. Siguro ang tunay na paraan ng paglutas sa laro ng Tijian ay ang blind chess. Jiang Liuer, anong gagawin mo? Ipikit mo ang mata mo. Paano ka pa maglalaro ng chess kung ganito? Gusto niyang maglaro ng blind chess. Sa kasalukuyang mundo ng mga martial artist, na makapaglaro ng buong laro ng blind chess,
Hindi higit sa 5. Ang blind chess ay nakasalalay sa memorya at mental na kalkulasyon, na hindi maapektuhan ng anyo ng tablero. Gusto niyang gamitin ang blind chess para talunin ang mapanlinlang na larong ito. Jiang Liu, talagang may sakit ka sa paghanap ng lunas. Kahit na nakabukas ang mata mo, hindi mo ako matatalo. Ngayon, nakapikit ka pa. Hinahanap mo na ang kamatayan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Malalaman mo mamaya. Mangyaring ilagay ang iyong galaw. Akala mo ikaw si Liu Shui, yung matandang bulag. Bulag na siya ng ilang taon na. Bakit, natatakot ka ba? Natatakot ako. Natatakot ako na hindi mo makita ang iyong pagkatalo. Paano mangyayari iyon? Yung mga plano mong maingat na dinisenyo. Napasubo ako sa bulag na chess ni Jiang Liu, na bawat hakbang ay nakaharang. Bawat hakbang ay nakatali sa sulok ng laro. Bakit ka naguguluhan? Ang iyong tusong laro ay umaasa lamang sa visual na pagkalito ng kalaban. Ngunit ang bulag na chess ay nakasalalay sa mental na pagbibilang at alaala. Ang mga gimmick mo ay ganito lamang. Para sa blind chess. Walang silbi talaga. Natutunan ko ang blind chess mula sa master ko ng kalahating taon. Ngayon, tunay na may halaga na ito. Ngayon, mabibigo ko na ang iyong mapanlinlang na laro. Huwag na mag-effort pa. Ang unang linya, ang daloy ng ilog ay nanalo. Talagang karapat-dapat na ako ang apo ng Qin. May tagapagmana na ang pamilya Qin. Isa lang naman itong laro ng chess. Anong ikatakot? Sa huling 2 laban, sisingilin kita ng buong buo. Lahat ng tinuro sa'yo ng master ko, alam ko. Yung hindi niya tinuro, alam ko rin. Kahit ano pa ang mangyari sa huling 2 laban, paano man magsumika. Laging pareho ang resulta, talo pa rin. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng. Tao, tulungan mo ako. Malapit na ako. Malapit na talaga ako. Malapit na akong makapasok sa internasyonal na larangan ng chess. Impossible. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang nagbigay sa iyo ng solusyon sa laro? Siya. Binigyan niya ako ng mga galaw ng laro. Sabi niya makakatulong ito para manalo ako sa iyo. Pagkatapos, kailangan ko lang tulungan ang kanyang anak na si Qinday, na mapanatili ang kanyang posisyon. Hindi ko inasahan na para sa posisyon ni Xiaodi, gagawin mo ang ganitong labis na masamang bagay. Tao. Kunin niyo silang lahat. Guro. Inay. Naghiganti na si Liu para sa inyo. Magpahinga kayo sa ilalim ng lupa.